At least ito, other side ng Batanes. Literal na breathtaking view. Ayun o! Kita nyo! Bernardo's Lanchilla Hotel. Sabi siguro nyo, Lord Ivan, sige dyan ka. Kakaiba yung boat nila. Ang masarap dyan is lunis. Yun ang nagustuhan ko. Hello guys! I'm back again with another vlog! At ngayon po ang ating last full day dito sa Batanes. And tomorrow, aalis na tayo. So ito na rin ang pinaka-last episode. And now, gusto kong sabihin sa inyo na ngayon po ay hindi natin napupuntahan yung Sabtang. Yung Sabtang Island, isang island yun dito na inhabited din dito sa Batanes. Why? Kasi guys, ang taas ng gale warning dito. So, ano nga ba yung gale warning? Yung gale warning is yun yung mga alerts na ginagamit for maritime purposes. Titignan ko ano yung condition ng mga waves, ganyan, and yung hangin, ganyan. So, kapag ka gale signal or warning number 1 here, hindi na pwede. Pero guys, number 2 ngayon, okay? So, number 2, kaya hindi natin napupuntahan yung Sabtang, sadly and unfortunately, but hindi tayo susuko, okay? Hindi tayo susuko. Meron tayong plan B. And yon, ganito ang ginagawa dito sa Batanes if ever kapag hindi nakakapunta ng Sabtang. Kasi guys, maraming days daw sa whole year na nakakancel yung trip papuntang Sabtang. At nasakto yung probability na yon o yung mismong isa sa mga chances na makakancel ay ngayon po, isa po yun, nadamay po tayo doon. Opo. So, ngayon, pupuntahan natin ibang area naman dito sa Batanes and meron siya mga stone houses, ganyan. Tapos, kahapon, binigyan na nila ako ng signal at binigyan na nila ako ng parang, ano yun? Parang konting kaalaman kung ano yung mga possible na mangyayari ngayong araw, which is pwede nga daw ma-cancel. And, tinanong nila, sabi nilang gano'n, Sir Ivan, ano pa ba gusto mong makita? Ganyan. Pero meron na silang nakahanda. Tapos, ang sinabi ko, Sir Winston, ako kasi, mas mahilig ako sa culture, mas mahilig ako sa mga living ng isang tao dun sa mga lugar na yun, ganyan. So, sinadjust ko na pwede ba doon tayo sa parang mga kung paano mamuhay talaga yung mga taga Batanes, yung mga Ivatans, ganyan. Yun ang gusto kong malaman at gusto ko ding ma-share sa inyo, okay? So, usually po, ito pong mangyayari ngayong araw, ito ang plan B na tinatawag kapag dito sa Batanes. Batanes IBS Tours or travel agency, ito yung binibigay nila. And at the same time, I think sa buong Batanes din ganito. Kasi hindi naman to parang rare times nangyayari. So medyo nangyayari talaga to. Kasi alam naman natin ang Batanes ay nasa northernmost part. And medyo, alam niyan, medyo binabagyo, inuulan, ganyan. At sakto, ngayon kasi July tayo nagpunta. And ngayon po ay July 7. And yun, na-experience natin yung bagyo noong July 5 nga nung pagdating natin dito. Talagang yung low pressure area. I mean, yung low pressure area na namuun na bagyo sumalubong sa atin. Nakita niyo naman sa episode 1. And now, let's go na. Pero before tayo magsimula, mag-breakfast na muna tayo. And kung hindi nyo pa nakapanood, andito po tayo ngayon sa Katuvang. Oh, itong Katuvang, isa siya sa pinaka-gusto kong i-recommend sa inyo. Why? Kasi ang bilis ng wifi, ang ganda ng location, ang lapit sa plaza, lahat. Again, kung i-book nyo to, sabihin nyo lang kay IBS Travel and Tours na ito yung gusto nyong hotel. Kasi ang bilis din ng wifi, like literally 60 Mbps, okay? And may kasama itong breakfast, pakita ko sa inyo. Let's go! Okay guys, ito ang ating breakfast for today. Ayan. Tignan nyo, meron ditong egg. Tapos, hindi ko alam, chicken ba ito or pork? Yan. And also, meron diyang parang macaroni salad ata ito or fruit salad. Then, meron pa hot water and may pa Swiss dyan. Ito itsura kapag mag-breakfast kayo dito sa Katuvag. Katuvang? Katuvag. Yan. Ito yung view. Tanananan. Tahimik lang tayo kasi mga tulog pa yung tao. Yan, meron pala dito mga salt. Meron mga vinegar, o diba? Kala ko display lang. Ayan na guys, ito na ulit yung sundo natin ang Hogon Roof Tricycle ng Batanes IBS. Hello Dom and Sir Winston, good morning. Guys, hindi ngayon natuloy sa Sabtang. Kaya ngayon ang magiging tour natin ay Batanes, South with Southeast. South with Southeast. O, diba? Siyempre hindi pwedeng umupo lang tayo dito, ganyan dapat. Iikutin pa din natin, hindi tayo magkapatalo sa bagyo, no? Guys, tignan nyo kung gaano kalakas yung alon, no? Dito pa lang yung sa side na to, ha? Kaya hindi tayo natuloy sa Sabtang. Yan po ang kalagayan
dito sa Batanes ngayon at ganyan ang dapat nyo expect kapag may bagyo, mas malakas pa. Kasi signal number 1 pala dito kahapon. Pero kahapon medyo maaraw, ngayon hindi. Pero yung gale warning ngayon yung parang tinitignan nila. Okay guys, so dito sa vlog na to, madami ko sa inyong papakita. Ano mga Sir Winston yung pupuntahan natin? For today? For today? For today, pupunta tayo sa southeastern part. Stone houses, Taid Lighthouse, Rakwaidi or yung old settlement, and then the Spring of Youth. And as well as yung mga local produce ng Batanes. Diba? And also, ngayon, dadalhin tayo dito ni Sir Vincent at ni Dom, which is, ano pangalan? Katdan ni Odan. Ibig sabihin, tirahan. Tirahan. Tirhan. Tirhan. Yan. Katdan ni Udan. Si Udan is yung may-ari mismo. So, tirahan ni Odan. Tirahan ni Udan. Ayan. Tapos guys, di ba sabi ko sa inyo, itong mismong whole trip natin sa Batanes ay sponsored by ni Batanes IBS. Pero ito, wala to sa itinerary natin. But, si Batanes IBS kasi mayroon silang specific na page din at nag-aayos din sila ng mga weddings dito. Kaya sa mga mag-aasawa dyan o mag-aasawa pa lang, pwede nyo silang kontakin. At isa ito sa mga hawak nila, no? Yes, venue. Venue, reception to or parang may church sa loob. Pwede ding dito na parang civil. Yung mismong ceremony. Ceremony dito. Yes. Ngayon, tara, check natin. Napakita ko sa inyo. So, kapag magpapakasal kayo, pwede kayo dito, ha? Anuhin nyo, kontakin nyo lang si IBS. Ayan yung itsura. Ito yung pinaka cottage? accommodation niya. Ay, ayan. Yung mga rooms niya, kitchen and everything. Pwede nating makita sa loob. Like, kung may available lang, para lang mapakita natin sa kanila. Natin, Sige guys, para maka-help tayo sa Batanes wedding industry. Ay, ang ganda! Yes. Parang ang social nito. With that view. What kind of, ano yan? Yung pangpang na yun? Ano tawag sa pangpang na yan? This is stretch of Chanarian Beach. Chanarian Beach. Yan, pero this ganda. part of waters facing the, ano na to? Pacific Ocean? West Philippine Sea. West Philippine Sea dito. Pasco Waters. Oo. Tignan nyo guys, oh. Tignan natin yung chapel. Parang pangmayaman yung kasal na idinadaos dito sa side na to. Kasi 'di ba kahapon, ay nung isang araw pumunta tayo sa Mount Carmel Church, no? Mount Carmel Chapel. Yes. Chapel, oo. Yun yung pinakasikat, pero parang mas maganda ko siya. Parang mas maganda to. Pero kayo bahala kapag magpapakasal kayo dito. O di ba ang tour natin from Sabtang naging wedding tour. Ganun talaga, dapat ikutin natin lahat. Hindi tayo pwede magpatalo sa mga bagyo. Ang sosyal. Santo Padre Pio Chapel. Ayan nakalagay. So yung mismong mag-asawa dito tatayo o doon? Doon. Tapos ito yung mga saksi. Yes, nandito lahat. Dito yung mga saksi. Tapos doon yung accommodation. Dito na rin, Yes. Hall na pala. Kano kaya dito? Oo, mag-inquire tayo kay IBS para malaman natin yung presyo. Ilalagay ko guys dito sa screen yung presyo. Tatanungin ko kay IBS. If ever. Estimation. Ayun yung itsura. Meron bang caretaker dito, Sir Winston? Baka pwede nating masilip lang. Tanungin natin. Para makita lang natin yung loob. At least ito, other side ng Batanes. Hindi yung puro sightseeing lang maipapakita ko sa inyo. Kundi maipapakita din natin ang... kasi famous spot talaga for wedding tong Batanes eh. Alam nyo naman yan. Famous spot din to kapag kunyari mga nag-video shoot, ganyan. Sa mga wedding, sa mga birthday. And also, isa pa sa mga papakita natin sa inyo ngayon, papakita namin sa inyo ngayon, ay yung mga livelihood nga nila. Yung mga Batanes produced products. Kung gusto niyo pong i-avail itong ceremony area, itong Santo Padre Pio Chapel and the reception area, this is only available or exclusive to para sa IBS. Sila lang yung hawak nito? Yes. Yung mga ibang parang coordinator, hindi pwede? Pwede naman, pero of course, sila yung mas, sila yung talaga yung may hawak. Grabe naman si IBS, ganito ka pala ka big time. Akala ko mga tour lang. Ito yung accommodation, no? Ano to, honeymoon place? Ano ba siya? Baka wedding prep. Kasi since wedding prep. hindi pa ito yung pinaka potential niya, mag-a-add pa sila ng mga rooms. Dadagdagan. Kasi hindi pa pwedeng mag-ano ng mga dito, accommodation dito. Sa side na to. Kasi yung zoning ng Batanes, hindi pa to pwedeng pagtayuan eh. Okay. Kumbaga ito is for dun sa may-ari pa lang dapat. This one. For couple. For couple kapag ka mag-ready, no? Prepping up. Mayroon din dito sa side na to eh. So parang dalawa. Dalawang room, then one kitchen nasa likod. Kitchen nasa likod? Kitchen, yes. Diba? Ano kaya dito? So guys, ayan. Ito yung itsura ng kitchen here sa loob. Ay, ang ganda ha. Tingnan nyo. Cogon roof to, no? Or style lang yan? Cogon roof. Yan yung pinaka-ceiling niya. Nito. Nang gamit is yung reeds or yung... Oo. Ay, ang ganda!
Yeah. Lalo na kapag may ilaw. So, kapag kunyari may kakasal dito, guys. O, dito yung family nyo. Kakain kayo dyan ng lechon manok. Wow! Lechon manok. Ayan, ipaganyan sila. Toilet. Grabe! Naging room tour pala tong vlog na to. Ayan, guys. Room tour. Diyos ko, Lord. So, ayan. Super simple lang. Ang liit lang. Puro kahoy-kahoy yung mga furniture. Ayan, may cruise dito. Tapos puntahan na natin naman yung mga ibang rooms naman. Para lahat maikot natin. Ito naman daw, sabi ni Kuya, ito naman ang bed. So, actually, hindi ko sure kung pang overnight ba to kapag kalang may kasal. Tingin mo overnight, no? Possible. Sa couple. Sa couple lang. Kasi pagpagod na ayan, pagkapagod na kayo sa kasal nyo, ito, memory foam. Memory foam, yung, ano dito tapos, ayan, inverter, yung aircon. Ang ganda. Ang social. Again, may cruise ulit dito. Check natin ito. Ayun, bukas. Ay, ang bango dito sa toilet nila ngayon. Naamoy sabon. May itsura. Diba? Diyos ko. Buti na lang. Buti na lang si IBS may hawak nito. At napagbigyan tayo pumasok. Diba? Kasi kung hindi, di bawal tayo dito. Mayroon pang isang room, guys. Silipin natin to. Ay, parang pang mag-asawa din yung room na yan. Parang honeymoon room din. Ito pa yung isang room, guys. Parang mas maganda to. Ganda. Ayun na. Inverter ni aircon. May fan. May cruise. Dito, memory foam din. So ito. May pa-table dyan. And ito. Ayan. Dito naman sa toilet dito, amoy albatros. O, diba? Magkano yung... So guys, syempre, may papakita ko sa inyo. Meron po tayong port dito. At yung port na to, ito yung port na pupuntahan nyo kapag pupunta kayo ng Sabtang. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Hindi tayo makakaalis, pero papakita ko lang sa inyo. Usually dito sasakay po, papuntang Sabtang sa barangay, sa Ivana na lugar dito sa Batanes. I think yan yung parang sasakyan, ganyan. Tingnan nyo kasi gaano kalakas yung alon, no? Diba? So, if ever, nakita mo yan? May kumidlat. Lightning. May Lightning McQueen dito, guys! May Lightning McQueen. So, usually, Sir Winston, dito sa papuntang, nagbo-bowling si Lord. What if, kapag kunyari, pagka from here sa Ivana, going to Sabtang, how many minutes? Mga approximately around 30 minutes in a regular trip. 30 minutes. And usually, kapag normal, kunyari pagka summer, kalmado lang. Kalmado, less than 30 minutes yun, mga 25 minutes. Pero kapag kunyari ganitong klaseng weather, medyo ganun talaga. Lalagpas ka ng konti, mga 35, mga 40. Kasi iilag yung bangka dun sa mga malalaking alon para... May mga instances na merong bumaliktad? Wala pa. Wala pa. Wala pa nagka-capsize na... Talagang magaling. Kasi tingnan nyo, sinasabi ko din kay Sir Winston to kahapon, kakaiba yung boat nila. Medyo matulis yung dulo, ganyan. So yun, pinakita lang namin sa inyo para makita nyo lang din. And dapat, dyan tayo nung 5 o'clock, no? 5 o'clock. kasi siya, guys, 5 o'clock yung call time dito kapag magsasabtang, maaga talaga siya. 4 o'clock, gumising na kami. Tayo. Kasi pero canceled. Kaya ngayon, ito, 9 o'clock tayo nagsisimula ng tour sa Batan Island ulit tayo. Okay? Ayun lang, pinakita lang namin sa inyo. Dito kayo nasakay, puntang Sabtang. Let's go na ulit sa next stop. So guys, meron kami dito nakita na ruins. And sabi ni Sir Winston, ito ay bahay dati ng governor, no? Mayor. Mayor. So, ang tawag sa kanya is Castaño Ruins. Castaño. Yes. Built in 1933 by Vicente Agan, one of the Ivatan engineers. Because Ivana, before siya yung former center. Central. Kumbaga, pinaka-sentro siya. Ito yung pinakamaraming population at that time. Before, pero ngayon Basco na. Magbalikan sa Sabtang at saka Uyugan Port yung mga tao. So kung sentro, hindi parang ito pa din. Sentro lang siya pero hindi siya yung capital tulad ng Basco. Talagang sentro lang. Sentro lang. Kaya dito din yung port papuntang Sabtang. O, di ba guys? Saka, new knowledge. Fun facts, lahat ng churches supposedly nasa gitna ng town sa buong Batanes. Namumukod lang yung iba na nasa bandang dulo. Kasi nga, yung other half nun, nandun yung mga bahay before. And nagbalikan sa Sabtang, wala nang tumira.
So, na-empty. So guys, sabi din nila na ito daw ay yung isa kasi sa mga architects sa Los Casos de Acosar, Bataan ay Ivatan. And ano pangalan si Winston? Si Architect June Velez. Ngayon, siya yung nag-spearhead nitong mga projects na to. Yung mga ruins, yung mga heritage houses natin, i-restore nila into, hopefully, maging accommodation soon. Accommodation, hindi parang government office? Hindi po. Magiging accommodation siya ng mga guests para ma-experience nila kung ano yung pakiramdam ng maging one of the locals. Pero, yung project na yan, ngayon ma-execute 2026 or... Nag-start na. Nag-start na? Nag-start na ng painting, tapos restoring. So, merong ibang mga bahay tayong pupuntahin, dadaanan natin. Restored na siya. Restored na? Inaantay lang yung iba para at least pag nag-open, lahat-lahat na. Okay, let's go. Let's check that, guys. Okay, guys. Sumalik tayo dito sa Honesty Store kasi sabi ko magmerienda muna kami dito. Pasok ulit tayo. Dito tayo sa loob. Kasi nagustuhan ko yung vibe niya at andito din naman tayo eh. Yan, welcome to Honesty Store again. Oo, ano muna kami dito? 15 minutes muna kaming tatambay. Tapos di ko alam kung magkakape sila Sir Dom at Winston. Sabi ko magkape muna sila at magmerienda sila dito. Tapos ako, exploring ko lang muna ulit. Ayan o. Ano to? Spanish Sardines? Ay, Ludis, ang galing! Batanes Preserved Pork. Parang gusto kong bumili. Ano yan? Bili ko ng bili dito. Naman, so paano siyang iluluto? Hindi kayo ito mabasag sa check-in counter. Hello, Lola Elena. Ayan. Kayo po yung nakita ko may awards. Nagpunta po dito yung friend ko last week. Ayan. Hello. May-ari guys ng Honesty Store. Congrats po. Kilalang Honesty Store sa buong Pilipinas. 90 po. Magna-90. August. Ganda guys. Ang ganda ng concept. Good. Ayan guys. Wait, meron dito si Marvin. Check natin. Asan? Ito! Nice! Picturean ka, send ko sa kanya. Wait. Sige, magsulat din tayo tapos maglagay tayo dito, diba? Para meron tayong remembrance. So, ano bang date ngayon? Anong date ngayon? July 7. July 7, 2025. So, ayan guys, nagsulat tayo. July 7, 2025. I love Batanes. Super simple, untouched, and authentic. Tapos pirma natin. O, diba? Yan lang. Dikit natin. Ayan, dito guys. Dito ko nilagay. If ever, pag makita nyo, pwede nyo isend sa akin tulad sa Note Coffee. Iba pero nagkita-kita. Guys, mga kasama namin dito, mga na-cancel din yung sabtang trip nila. Diba? Lahat kami dito, pantay-pantay. Cancelled lahat. Ayun guys, kakain muna kami here. Ito yung binili ko. Mag-apple juice tayo. 20 pesos to. So guys, nasa likod natin West Philippine Sea. Mayroon nga pala kaming ginawang video guys ni Sir Winston. I-check nyo na lang sa Instagram account, dun ko i-upload yan saka sa Facebook. Diba? Ano kami, buti na papayag ko si Sir Winston na umakting na gano'n. May kasama kang content creator. Ganun talaga. First time ever. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ngayon po, nandito po tayo sa Batanes at meron po dito nabubuong low pressure area. Dito tayo sa port ngayon. At tignan nyo po ngayon kung gaano kalakas ang alon dito. Sa kasalukuyan po, dapat pupunta po tayo ngayon sa Sabtang. Pero canceled po lahat ng mga biyahe. Kaya na-postpone po at meron po tayong rason para bumalik dito sa Batanes ngayon. Pero tawa-tawa ito guys. Pero hindi yan magiging hadlang para mag-enjoy tayo dito. At ngayon po kasalukuyan, andito po sa likod natin ng West Philippine Sea. At tayo po ilalaban sa mga alam niyo na kung kanino yun. Kasi atin ang West Philippine Sea. Okay, let's go. Amin ang West Philippine Sea! Amin ang West Philippine Sea! Diba? Lahat ginagawa ko para dito sa Batanes. Balik sa'yo, kabayan. Sinuot namin guys yung doon? Kanay tsaka talog. Kanay. Next up guys, andito ngayon tayo sa mga stone houses dito sa Uyugan. And in-explain sa atin ni Sir Winston, meron dalawang type of houses dito. Meron ito, which is, ano siya? Ito yung original design, diba? Design ng mga heritage houses is plastered dapat. So, yan. Makikita nyo para siya nakapalitada ng limestone. Then, yung nilutong apog. Kumbaga. Yung apog na sinasabi mo, yung pinangpintura ni Sec Frasco? Yes, hindi yun. Nung nagpunta dito yung PEP, yung DOT. Tapos ito yung makabago naman. Hindi siya makabago, pero in time kasi, humuhulas yung palitada niya. Okay. So, na-expose yung bato.
Na-expose Yan yung na to. aesthetic, ano na niya, in time, In time. nagiging ganyan siya. So, mas humulas na to. yes. Kaya yan ang itsura. Oo. And this type of houses, yan yung sikat sa mga libro. Yes. Pag Sikat sa sinabi mga mo social heritage media. houses ng Batanes, yan yun. Ito. Yan yung naging ano. Pero ang original talaga is yan. Ito ang original. Pero ba't di pa siya humuhulas? Pero Hindi pa. Medyo luma na siya. It doesn't mean na pag naka-expose yung mga bato, it doesn't mean na plastered siya before. Pwedeng, ang design niya talaga is expose yung bato kasi kulang na siya sa materyales dun sa limestone. Pero most of the time, talagang ganito. Pinipilit nilang ganito. And this is one of the famous here in Uyugan, twin houses to. Twin houses. Yes. Owned by the locals. This one, ano siya, talagang puro stone houses dito. Before, Sa side. yes. Nice. Can we enter? Hindi po. Hindi pwede. Mga private house, yun lang. Mga private house. Most of the kayong pwede natin. Okay. O, diba? At least we asked. Pwede tayong magpunta lang dyan. Okay. Sige, papakita ko sa inyo. Ito yung second floor, no? Merong mga... Pwede siyang hawakan. Pwede. Pwede Parang siya talagang ano. Also, pansinin nyo yung roofing niya. Ito, Yung mga Kogon. main houses, ito, Oo. tsaka to. Yung mga main houses has 4 slopes. Ah, yeah. Ang tawag sa kanya is may tuwab. May tuwa. May tuwab type. Oo. Tapos, ang kapal nito, guys. And, ngayon, yung mga bahay na makabago, hindi na gano'n ganito yung ginagamit kasi mahal, no? Mahal. No? Magkano usually cost ng mga roofing ng ganyan, ng Kogon? Mag-start ka, depende sa laki ng bahay. Pero yung mga main house na regular size, around, let's say, 250,000. Mataas. Mahal. Yes. And yung Kogon na yun, nagmumula dito sa Batanes o Yes, kinukuha dito nyo pa pa rin sa... Batanes. Ah, So, dito din. The reason kung bakit siya mahal is, kumonti na yung Cogonal Reserve natin. Dito. Pastulan na. Pastulan. Yes. And alam nyo guys, also, ang Kogon roof na yung una sinasabi kong ganun. I mean, nasa mind ko lang, buti hindi siya tumataga sa loob kasi super kapal nga niya. And also, may matting, no? May mga matting. Yung sa bahay, talagang Kogon masinsin. lang. Touch Masinsin. siya. Nakaipit yung Kogon mismo. So, pansin nyo, merong mga reeds in between or bamboo. Yan yung pinaka This one, bamboo. reinforcement niya dun sa loob. At the same time, yan yung nagpapatibay dun sa bubong. Galing. In terms of waterproofing pa rin. Pero hanggang ngayon, may mga nakatira pa dyan. Meron pa yan. At Tahimik kung lang may 4 sila. slopes, meron mga 2 slopes. This one. 2 slopes is for kitchen Ah, purposes. kitchen. And always, nakabukod yan. Nakabukod. In a manner na para pag nasunog yung Ah, gets. Yung Ang galing. kitchen. Ang Hindi ano, na ang dapat utak. main house. Ayan, pwede nating hawakan. Basa siya ngayon. Like literally. Ayan, ang kapal oh. Dito pa lang, higit pa sa kamay ko yung kakapalan. Yes. Meron pa rin sa taas. Oo nga, no? Dito sa side na to, parang mga bago na yung bahay nila. Mga stone, ay mga na, semento na. Ah, ito yung mga hardware. Usually, Sir Winston, yung mga hardware na yan. Lahat yan, kumbaga sila mismo pumupunta sa Manila para kunin. Meron ng kanya-kanyang contacts yan. Ah, contact. Padalahan mo ko na dyan. Pero kasi, Morning. hello, good morning po. Morning. Kasi sabi sa akin ni Miss Jarmaine, kasi tinanong ko siya, kasi guys, dito yung mga kotse daw dito sa Batanes is galing pa ng Metro Manila, ganyan, so tinatransport dito. Ano tawag doon? Yung Cargo ship. Hindi, yung container. Ayun, may container daw. Ang sabi sa akin ni Miss Charmaine and Sir Ton, yung may-ari ng Batanes IBS, ang pag-transport daw nila ay from 64,000 to 70,000 isang container. Yes. So, kahit daw punuin mo yung container, kunyari, yung kotse, ganyan, meron ka pang ilalagay siguro doon ng mga bigas-bigas, bahala na. Pero, 64 to 70 plus thousand yung isang container, di ba? So, kapag bibili ka ng kotse, kunyari, ang halaga, 2 million. O, 2 million Plus? plus 64,000. Ganun, kunyari. Di ba? Ang galing. Morning! Stone houses natin, ang materials na gagamitin sa kanya, depende kung ano yung pinakamarami. Dun sa Dakay House kahapon, or nung isang araw na tour natin, white corals. This time, mga volcanic rocks yung ginamit nila. Volcanic, Kasi oo nga, alata. ito yung available. Noon. Oo, at that time. At that time. So, kung na residential part na tong tour natin, di ba? Kakaibang klaseng tour. Kapag ka binagyo, ito ang magiging tour. Guys, at Marami least, pa rin nakikita naman natin. stone houses, yes. Yeah. Pero ito medyo modern na siya. Modern na to. Pero parang abandon. Hindi pa lang siguro natatapos. Oo. Pero ang ganda ya. Ano na, ganyan na yung mga uso ngayong bahay, mga medyo Siyempre, square-square. pag hindi ka na makagawa ng ganitong bahay, Yeah. magagawa ka na ng modern. Tignan nyo guys, so sayang to. Ang ganda-ganda pa naman niya. Like, ang ganda ng mismong forma, pero abandoned na to. Parang, no? Oo, kasi hindi na siya natitiran. Siguro for safety purposes, kasi may mga bitak na rin. Sayang. Okay guys, next stop. Andito ngayon tayo sa Tayid Lighthouse. Asa ba? Nakikita ba? Okay, so ang Tayid, ibig sabihin niya ay tupul, no? Tupul.
Because noong sinaunang panahon, itong lugar na to ay Inaakyatan ng mga bangka pagkatapos ng fishing season or after the summertime. Inaakyatan nila yung mga bangka nila para may iwas na sa malalaking alon para hindi makuha ng alon. Kasi dito sa Batanes, kapag ka kunyari, yung mga ano doon, yung mga bangkada sa bandang dulo doon, kapag ka kunyari malakas yung alon, yung bangka inilalagay sa parang roadside, no? Yes. Before, nung wala pa mga shelter ports, nasa daanan lahat pag may bagyo. Pero may shelter ports na ngayon. Panoorin niyo yung previous vlog, pinakita ko doon sa inyo. Nakakala ko noong una dam. Ito yung mga baka. Gusto ko silang lapitan, kaya lang baka kasi sipain ako. Pero parang mas maganda yun, mas mataba. Ay, yan yung hindi ko nagawa sa New Zealand, yung mga parang birch, ano yung, birch tree na mga baka, ay mga cow, hindi ko man lang naanuhan, natabihan, o mga tupa at least. Literal na breathtaking view. Batanes, you're so beautiful. Tayo lang yung turista dito, na I mean yung tao, no? O diba, hindi lahat nagpupunta dito, guys. Maswerte tayo at nabigyan tayo ng pagkakataon. Ay, may aso. Wait. Tok sa aso. Tok sa aso. Wait. Diba ito, nagsusundo yan. Ng guest. Nagsusundo? Yes. Nagkahatid tsaka sundo. Alam ng mga viewers natin na takot ako sa aso. Kasi sa Sri Lanka, nahabol ako ng aso. Like literal nahabol. At saka, nakaganon kasi, merong Filipino restaurant doon. Kasi ang atake ko, kapag nagta-travel ako, hindi pwedeng hindi ako hihinta sa isang Filipino restaurant. Okay. Then nagpunta ako doon sa restaurant doon ng Pinoy. Tapos meron silang alagang asong parang askal nga, gano'n. Tapos hinabol ako. Ba't kayo? Pumasok ako sa restaurant, parang residential kasi, so asong bahay. Okay. Nakakot ako sa akala ko. First time kong hinabol ng gano'n kabilis. Napanood niyo yan. Kung di nyo napapanood, panoorin nyo guys sa Sri Lanka travel series natin. Ay! Private property. Entrance. 50 pesos. Yan. Kasama naman na yun sa tour, no? Yeah. Kasama na sa tour, guys. Please, honesty is the best policy. Dito sa Tayid. Wala ulit bantay, pero For honesty. kailangan natin. Yes. And alam nyo, natutuwa ako share ko sa kanila. Kasi dito guys, sa Batanes, meron kaming nakita sa honesty store, no? Sa tapat. Merong 20 pesos. Iniintay na, ako personally, siya hindi niya iniintay for sure. Tinitignan ko kung may kukuha ng 20 pesos. Walang kumukuha. Pero pagka sa ibang lugar yon, kukunin na yun. Oo. Dito wala silang pakala. Parang sa Japan, ganun yung ano nila dito, atake. Talagang mga honest ang mga Pilipino dito. Nakita namin sa ilalim ng lamesa, mali namin, sino dumaan doon, mamaya, balikan, iniwan namin. Isa talaga sa mga... Ay, may tao. Ay, may bahay. Galing, may bahay dito. Galing. Hello! May may-ari ng lupa dito. Hello po. Yan. Sila yung may-ari. Ang galing naman. Wait, nawala ako. Ano yung kinagwento ko sa inyo? Si Sir Winston kasi. Sorry. Ano yung kinagwento ko? Basta yun, honest kasi sila guys na tao. And mga ano sila, matutulungin sa bawat isa. Bayanihan, ayun, perfect na term. Yes. Hanggang ngayon, applicable dito kasi. Kunyari, may magpapagawa ng bahay. Tapos kunyari, bahay tsaka fieldwork. Yeah. Tapos siya kunyari, marunong siya magkarpintero. Tutulungan niya ako. Tapos, all for free. Diba? In return, of course, pag meron na kailangan, tutulungan ka din. Ano yung give and take? Not take, not give. Ito na ang Tayid Lighthouse. Parang horror siya kumpara dun sa isa. Parang horror yung vibe. Parol. Ganda here, Dito nga may nangingisda, Doon sa kabila, binabagyo. Oo. Pero ayan, no? Ano yun? Bangka yun, no? Bangka. Wait, nakikita ba guys sa vlog? Parang hindi nyo nakikita. Hindi mabigyan ng justice ng camera. Ang ganda guys dito. Actually, dito yung Marlboro Hills, no? That one. Diyan tayo guys nagdo-drone nung previous vlog. Ito kita to dun Dito to. Ang ganda niya pero talagang parang medyo nakakatakot yung vibe niya kumpara dun sa isa. No? May eerie feels. May mga time na may mga guests na gumulong-gulong dyan. Wala. Pero naglalakad sila yung mga prenups nila. Naglalakad. Merong mga guests siguro nagpapagulong-gulong. Dito. Gusto mo, itry natin mga dalawa. Dalawang gulong. Try natin dalawa. Pagdating doon, Kung Fu Panda tayo dun sa dulo. Gusto mo? Ayaw mo. Baka masugatan kami, matuklaw pa kami na asi dyan. Pero yung mga ano na yan, mga baka na yan. Sila may Hindi, ano yan? Kinakain? For meat. Okay. Pero kala ko ano nyo lang, trip nyo lang alagaan, ganun. Gagatasan nyo lang. usually, Okay, so
guys, nandito ngayon tayo sa tuktok ng lighthouse. Ang ganda ng view dito, like literally, tignan nyo. It's literally breathtaking Batanes talaga, yung tagline nila. Super green, though hindi maaraw, pero nakikita nyo na may reflection ng green, super talaga. But, yung, lighthouse na to, medyo siya, medyo luma tulad ng sinabi ko sa inyo. Pero okay naman. Ang lakas ng hangin kanina and nag-drone tayo. Ang bilis nating umaakyat dito. Alam nyo yun? So, merong ilang ikot, parang 4 times na ikot na ganon. Para makaakyat dito sa itaas. Pakita ko sa inyo yung yan. Isipin nyo, walang mga bahay-bahay, no? Meron doon, somewhere there, doon sa side na yun. Pero hindi yung tipong dikit-dikit. Super untouched talaga, no? Yun ang nagustuhan ko dito sa Batanes eh. Sana lang talaga, I don't know if this is medyo selfish or not, pero sana hindi siya hindi siya ganoon ka ma-commercialized soon. Yung tipong talagang maganda, yung tipong kahit mga local businesses na lang nila nandito, no? Yung tipong hindi papasukin ng mga ibang mga sikat na mga chains. Sana. Pero kung gusto naman nila, okay lang din naman. Pero iba kasi, yun kasi yung parang for me, nagsisilbing edge ng Batanes sa mga ibang parte na lugar ng Pilipinas, di ba? Sige, bumaba na tayo. Ito yung babaan. Medyo medyo madumi here. Pero ang ganda ng view. Ganun talaga. Baba tayo. Tapos medyo hindi siya ganun na-maintain tulad dun sa isang lighthouse. So guys, tignan nyo. Huminto lang kami dito sa daan kasi umuulan din. Meron ditong tilapia. Sabi nila, ano daw yan? Yan yung tilapia nila. Pero mukhang koi fish, oh. Yung kulay. Oo. Magkano per kilo yan? Umabot hanggang 280. 280? Oo, kasi wala kasi talagang maraming supply. Dito? Pero lasang tilapia din talaga? Oo, tilapia talaga. Galing. Para siyang, para nga goldfish eh. So, bihira namin siya matikman. Masarap talaga pag nagtatilapia. Pero, inaalagaan lang dyan. Hindi siya yung kinukuha pa sa dagat? Hindi na. Ah, yan lang talaga. Dalawa to eh. Ito tsaka yung kabila. Ito isa. Pero tatakpan pa ng lili. Okay guys, so next stop, andito na ngayon tayo sa Spring of Youth. And hindi ko na ipakita yung daan kasi medyo madulas. So ito po, may hagdan po dyan na dadaanan. Like meron ng mga more than 40 steps yung ginawa natin. So kapag meron kayo kasama PWD or senior, medyo parang hindi ko to nire-recommend for them. And itong Spring of Youth daw na to, paniniwala, parang mayroong healing factor yung water dito. So meron before na meron daw may sakit, tapos dito naligo lang ganyan. And yun, gumaling na. Yung may sakit na yun, nagpupunta daw kung saan-saan, lumuluwas, nagpupunta sa ibang bansa, hindi gumagaling, pero dito, gumaling siya. Okay. If ever, pag nagpunta kayong Batanes, pwede kayo mag-stop here. Mag-ingat kayo, ha? Ayan, may registration. Kasi dito, guys, sa Batanes, uso yung mga ganyan, magre-register. Hello po! Good afternoon. Good afternoon po. Ito, guys, yung Spring of Youth. This one. If ever, pwede kayo dyan maligo. Ito yung view. Oh, super kakaibang experience dito sa Batanes. Mayroon ditong cottage. Ayan, may cottage dyan. Mayroon din dito. So, Sir Winston, yan yung yan yung nililiguan nyo dati? Yes. Tapos, ano nangyari ngayon na? Streamlines. Nilagyan na ng LGU ng parang infinity pool. Ito! Para mas maraming makaligo. At at the same time, mas malalim ng konti. Mas malalim to na slide. Para hindi masira yung natural habitat ng mga hipon. Ah, oo, dito. Ay, may hipon dyan? Yes, na nice. Ginagamit pamain dun sa mga isda. Sa Dorado na sabi ko. Ah, yung, tapos, ilang beses ka pinapalitan yun? Siya weekly? Ah, everyday. Everyday pinapalitan siya. Dinidrain siya ng hapon, tapos pinapalitan ng umaga. Kaya, aalauna na, mag-aalas 2 na, hindi pa masyadong puno kasi pinupuno siya everyday. Pero usually, yung before, yung may story dati na may gumaling dito, ano ginawa niya? Pinaligo o ininom? Paligo dito sa streamline. Ah, paligo talaga. Both. Siguro. Kaya, may pangalan sa kanila. Guys, mag-ingat kayo dito. Ay, muntik na ako magsabi ng good words. Muntik na ako magsabi ng good words. Muntik na ako mahulog. Wait lang. Hahawakan ko siya para for memories. Hawakan natin. Tanananan. Ayan. Gagaling na tayo sa pagiging pagod. Yan. Gusto mo uminom? Ayan. Tatandaan, pag maliligo sa pool, be mindful, mag-shower muna. Ah, may shower din. Para at least kung nag-sunblock man o ano. Oo, matanggal. Tatanggal para yung makasama nyo sa pool, hindi masyado. Again guys, maligo muna kayo sa shower here to wash all the dirt sa window. Just like sa mga water park naman, ganyan naman talaga yung usual protocol. Look at the drone. Ayun yung drone. Ayun si Vin, director, pilot Vin. Nag-ikot-ikot lang tayo dito. Hindi tayo naligo. Sabi ko kasi si Sir Winston, maligo siya. Ayaw naman niya maligo.
Ako okay lang. Kasi, feeling ko, napapansin nyo din, di ba hindi naman ako mahilig maligo, guys? More on, pagka ganito, gusto ko lang talaga makapunta, magmuni-muni. Immerse ourselves. Anong fishing? Spear fishing. Spear fishing. Gamit mga spear guns na improvise. Dito? Hindi yung mga commercial. Yung pinakita. Meron akong video sa phone. Ayun o. Guys, ipapakita ko dito. Yung video. Pa-play ko here. Ayan, nakita niyo na. Yan po yun. Ito guys, pabalik na tayo actually ng Basco ngayon. And dumaan tayo dito sa Ignas Handicraft. So, sikat daw to, sabi ni Sir Winston. And ang mga binibenta nila ganito. Mga walis tambo, no? Walis tambo. Mga... Yung mga nilalagay sa kitchen. Tapos lalagyan na ba ng prutas? Smart Nito products. Nito. Nito. Mahilig po kayo sa ganito. Pwede kayo magpunta dito. Kay Ignas Handicraft. Ito yung bahay sa Batanes. Alam mo idea ng prices? Hindi ako bibili. Ano lang, canvassing lang. Hindi mo alam. Ay, hello po! Hello po! Good afternoon. Magkano po usually yung ganito? Gusto ko lang po malaman. Yung malaki po sa kay maliit. 300 yung malaki, 150 yung maliit. 150 maliit. Ayan. Tapos yung mga ganito naman po, magkano? May mga prices po yan sa loob na. Sa loob. Iba. Starting price po usually? 1K. 1K. 2, 3 na yan. Depende na kung gaano kalaki yung... Nito kasi yan. Opo. Nito. Tapos walis tambo. Hindi pala sa walis tambo sa 350 pesos. Tibay kasi yan. Yan, if ever guys, kung pupunta kayo dito. Basco pa tong Ignas po. Ano, Basco pa? Yes, Basco. Basco to guys. Yan yung mga tinda. Ignas. Bigyan natin. Thank you po. Salamat po. Ayan. Magpadala lang kayo guys dito sa tour guide niyo pagka gusto niyo bumili. Ignas Handicraft. Diba? Nag-stop lang tayo para maipakita ko sa inyo. So guys, napakita ko lang sa inyo itong batoda. Ayan, nakikita niyo ba? Wait, parang ang labo ata sa camera. Ayan, naka-zoom. Ayan yung batoda na yan. Yan yung tinatawagan ng mga accommodation, ha? Accommodations, mga front offices. Front offices. Like kasi dito sa Batanes, yung parang hindi uso dito yung tatawag na ganun, para-para. Wala nagbibiyahe ng dire-diretso kasi mahal nga yung gasolina. Oo. So, ang gagawin, sasabihin nyo sa front desk nyo na pupunta kayo sa ganito, tatawag dito sa Batoda. And, usually, magkano yung price ng... within town is less than 50 pesos less than 50 pesos per head. Tapos, pag medyo malayo, mag-i-increase na siya na mag-i-increase. How much usually para mabigyan natin? Yung 14 kilometers is around 270 pesos up to 300 pesos. And also, sasakto ko na dito, pinicturean kasi ko yung mismong presyo ng gasolina nila. Ilalagay ko dito, tignan nyo. Sa screenshot. Ay, yung picture. Di ba 80 pesos? 84 pesos something. Diesel, Sa Metro Manila, hindi ko alam kasi hindi ako nagdadrive mga 50 pesos ata. Mga 50 plus siguro, 55, 56. Oo, di ba? Mahal dito, guys. Tapos yung nasa tapat, ayun na, Casa Napoli. Casa Napoli. Restaurant! Pizzahan. Oo nga. Pizza, Casa Napoli. Ang lakas maka Santorini Greece na atake nito, ha. Now, guys, lunchtime na. Dito ngayon tayo sa Vunong at Jessica's Place. Dito lang din yan sa Basco, no? Ayan. And medyo walang nakapalingin dito. Wala. Doon tayo. Doon ano? Yes. Here? Let's go. Hello po. Hello. It's giving kahoy-kahoy yan, ha. I like it. Sa toilet nila. There. So guys, dito sa restaurant na to, ang mga specialty nila dito ay lunis, tubig, Local food, yes. local food. Local beef steak. Tapos yung local soup nila na beef din. Ay, ala, titikman natin sa ating last full day. Lunis talaga, Ito ubad yun. talaga yung gusto ko ngayon kasi hindi ko pa Yes, natitikman. yan yung mismong nakabalat na sa dahon. Which is, ang tawag namin is bunong. Bunong. Yeah. From the name of the restaurant na bunong, ito yung mismong bunong talaga yung siya. And ang ganda ng vibe, ha? Ang ganda ng ambience dito. Mga kahoy, it's giving, parang same sa mga nasa Baguio. Nasa Baguio. Tignan nyo, may wifi dito. Ganito yung itsura niya. And 20 pesos para makakunik kayo. May voucher code. And ito yung Venang, na? Bunong. Yes. Venang. This one yung nasa logo. Venang. Venang. Yeah, hotspot. Hindi lang dito ganyan. Kahit sa mga ibang restaurants, may voucher code din na kailangan. Though dito may bayad, sa iba free. Ito guys, itsura ng Venang. So, mainit siya. And Venang. Tapos yung rice nasa isang part, tapos yung isang part naman puro ulam. Hey, let's check it. Tapos yung kay Sir Winston and Dom, ano na sa kanila? Nakabuka na. Wala na sa dahon. Ay, tama. Wala na sa dahon. Tama ba? Ito yung pinakaharapan.
Pati yung panali may tawag dyan, how-how. Parang, hindi pa pandan? Ay, hindi siya pandan. Hindi. Yan ay dahon ng reeds, yung nilalagay sa bubong. Ah, sa kogon? Yung parang kawayan. Ah, okay. Yung dahon nun, yan yung pinantatali nila. Yun yung rice. Oh, turmeric rice. Yes. Diba? Galing. Nakapanood na ako sa vlog niyan. Sa Ivatan, local language, ang tawag sa kanya, supas. 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 Ah, mahilig ako sa supas. Pwede ding spaghetti. Saka pancit. Supas. Mabilis ng pag-aabigkas. And this one, ay, ang dami ng pork, guys. Ayan. Ano tong mga to? Ito, pork siya. Ito, Beef steak. beef steak. Tapos yung oven. Oven. Ito yung Yes, oven. oven. Guys, Lunyes sinisa. diba? Yan. Ganyan. So, Winston, pwede mag-picture? Sure. A-picture. Grabe, ganyan ako ka-innocente sa mga Batanes food. Thank you so much. Ito. Wala. Sure. Okay lang makuha yung camera? Hindi. Ay, wait. Okay, 1, 2, 3. 0.5 ah? Yes. 1, 2, 3. Alright. Okay. Thank you so much. Muna natin ng kanila. Pero, paano? Pwede tayong magpadagdag ng meal? Nagpa-add na ako. Nagpa-add ka na ng kung ano man lunyes. Kung ano man, okay. Sige. Ayun guys, meron din silang vanong. Bunong din pala. Pero maanghang ba yan? Yung rice? No? Hindi. Yung mga ulam hindi din maanghang. Walang mamahang sa kanya. Kain din kayo dito sa Paco salad nila. Yes. Ayan, di ko pa pala napakita sa inyo guys. Parang ang vibrant ng kulay ng camera ngayon. Suka. Oh, sige. Bunyas agad kinuha ko guys. Yung agad ang una kong kinain. Sarap. Gusto ko talaga yung pagkain nila ito. Suka tsaka toyo. Para sa uvid, actually. Pero sa lahat ng to, ano yung favorite nyo? Ikaw? Lunyes ako. Ano, sa yung bulis na correct yun? Hindi dito. Ay, ubad. Ubad. Ay, masarap nga yung ubad. Anong meat? Hindi ko ma-explain yung meat. Sarap. Banana base yan. Hindi to meat? May konting meat. Hindi meat yan. Wala ditong pork? May halo pero konting-konti lang. Sarap. Pero masarap yan. Tapos may sarili siyang unique aroma. Meron nga. Hindi siya maalat, pero meron siyang lasa. Naalat na. Meron hindi maalat eh. Sarap pala ng ubad, guys. Kala yung mga ganitong meal, wala sa Metro Manila. Sarap. Ayan guys, tika nyo. Meron dessert, which is maruya. Yes, maruya. Tapos sa maruya dito, ang laman ay Kamote. kamote. Sa atin, di ba kasi karamihan, ang laman ay saging. Dito kamote, guys. Ayan. Meron 4 pieces. Ayan, baka na. Muna. Ayan, guys. Tignan nyo. Dito ngayon tayo naman sa David's Goldsmith Shop. So, if ever lang naman kung interesado kayong bumili ng Ivatan style na jewelries, ito siya. Okay? And ayan yung itsura. Ayan yung contact number. If ever, dumaan lang kami para makita nyo. So, wala kasing nakalagay sa loob eh. Pero ayan. Ito guys, yung sula. Mga ano siya, parang tinitinda mga sa palengke, ganun. Meron dito mga gulay, may mga prutas. Ayan. Mga daing ngayon nasa taas. Ay, ito ba yung flying fish? Ang galing naman ng daing. How much usually mga daing dito? Ngayon siguro nasa 40 pesos isa. Per piece? Per piece. Wow. Mahal Yung na mga yung prutas isda here, tas ano, medyo pricey. Mas pricey. Imported eh. Ah, imported. Oo na. Yung mga gulay lang talagang ano. Ayan guys. Auntie sila. Okay lang po bigyan kayo? Oo. Hello po. Hello. Sus, Ayan. ako, hindi tayo nakaayos. Okay lang po. Inaano ko lang po kapag sa mga viewers ko kung gusto nilang magpunta dito. Ah, Ayan. okay. Pinapromote ko lang po. Oh, wow. Ayan. Thank Tindahan you. guys. Wala pong anuman. Ayan. Kung gusto niyo ng mga chippy, mga tea, coffee, soft drinks, canned goods, ganyan. Pag nandito kayo sa Batanes. All in. All. Kumbaga sa cream all-purpose cream to. Ganon. Di ba? Ayan po. Hello po. Pati damit meron ba? Just Mama Hez. Ay, welcome. Yan. Thank you po. Pinakita ko lang sa kanila. Oh, sige po. Yes, Okay, guys. Bate. Thank you po. Thank you, ah. Thank you po. Guys, finally ito na. Tapos na ang tour natin, ang 3 days tour. Okay? So magpasalamat na tayo kay Sir Dom. Ayan, hello. Ayan, and kay Sir Winston. Okay? So if ever, kung nagustuhan nyo yung tour ngayon, tour kahapon at tour ng isang araw, Batan South, Batan North, tapos itong
Plan B tour. Kasi hindi tayo natuloy sa Sabtang. Is i-message nyo lang po si Batanes IBS Travel and Tours. Yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. Ultimo yung contact number para pwede nyo silang i-avail yung packages nila. Ganyan. Sila na bahala. Right from pagdating nyo mismo ng Basco Airport, going back din sa Basco Airport pagkapaalis na kayo, okay? So ano yung last mong pwedeng sabihin sa mga viewers natin dito? Yun, sa mga viewers ni Sir Ivan, inananyahan ko lahat na kayo naman yung maka-experience ng breathtaking Batanes. So, see you soon dito sa Batanes. Diba? Super untouched, super authentic, okay? At ikaw naman, magpaalam ka din sa viewers natin. 3 araw tayo magkasama. Bye. Bye-bye. super ano siya, super introvert, ganon. Okay, sige, bye-bye. Sige po, bye po. Okay, so it's time guys to explore Basco on our own. So ang plano ko guys is pupuntahan natin yung plaza area and yung mga kapitolyo dito. Let's go. Ito, yung tinatahak natin guys is yung municipality ng Basco. Yan yung itsura. And alam nyo, share ko lang din sa inyo na dito sa Basco, meron ditong kilometer 0 na tinatawag. At dito siya located sa munisipyo, sa Kapitolyo. Ayan, this one. Kilometer 0. Yung mga kilometer post na mga makikita nyo sa iba't ibang lugar dito sa Batanes, ito yung pinaka 0. So sa ibang lugar ay may 28 kilometers, ganon, and so on. And ito yung pinakagitna. Ito, katapat niya yung provincial capital at yung munisipyo. Ngayon magpunta na muna tayo sa port. Meron kasing port dito para makita natin yung pinakadagat. Tapos bago ko makalimutan guys, meron ditong free wifi sa Batanes, DICT, yung may pa free wifi. So malakas yan. Starlink yung gamit nila dito guys, ng wifi. Dito sa Batanes, kahit sa ang hotel, homestay, ganyan, ang provider po nila Starlink. Sa unang homestay natin is medyo mabagal ng slide, pero dun sa Katubang ang bilis, like literally nakakapag-wifi tayo ng maayos, nakakapag-upload tayo, ganun. Ito yung itsura ng plaza dito. Meron yun actually bilihan, pero ayoko na muna bumili kasi plano ko maghanap ng cafe or coffee shop kasi alam niyo naman, mahilig tayo sa matcha. Doon nakakain na tayo sa Nudes, tapos sa Cafe du Tucon, and later sa Lantia tayo kakain. Kasama again natin si Miss Andy and Sir Ton, yung owner ng Batanes IBS. Kasi, ewan ko, parang every night, lagi nila ako inaaya guys mag-dinner, which is, I highly appreciate it. And super appreciated also. Tapos dito sa Batanes guys, alam nyo, isa sa talagang kaya kong i-vouch dito sa lugar na to, is talagang lahat ng mga tao kapag kunyari, nakatingin sa inyo, ngingiti, ganun no? Gaganan-ganan ka. I mean, OA yung gawa ko. Yan eh, hello, good morning. Mga ganan-ganan. Lahat sila bumabati. With full-on smile. Ganon. May aso, may aso. May aso ko nakikita nasa likod ko. Pwedeng makagat ng aso. Oh my God, ang lakas ng alon. So, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng alon dito kapag merong medyo may bagyo, ganyan. Though, buntot na lang naman daw to, paalis na yung bagyo. Pero ganito pa rin yung kalagayan dito sa Batanes. Di ba nga dapat sabtang tayo ngayon? Hindi obra, kaya yun naging halo south tapos north. Baka mabasa tayo yun ang iniisip ko. Ayan. Sige, magpakita ka sa kanila para merong thrill tong ating ganap here. Ayan o, kita nyo, wow, tingnan yung itsura guys ng ano, ang lakas. Wow, wait, baka tumama sa atin. Natutuwa ako guys. I mean, natutuwa akong nakita to kasi sa TikTok guys, usually sa mga itbayat videos, ganyan, sa mga tagtang-tagtang, ayun mo makikita. Talagang ang lakas talaga ng alon. Pero, on the brighter side, gusto ko din sabihin naman sa inyo na hindi porket parang kunyari, ganito yung inalabasan ng trip natin na may bagyo, at saka merong low pressure area or rainy season, ay talagang magpapa-apekto tayo. Dapat hindi ganun. So, tignan pa rin natin yung magandang other aspects nito, di ba? Kaya kahit ganyan, I'm still enjoying. Lalo na yung Batan North and Batan South. So, yun. Pinakita ko lang sa inyo yan. Hello! Oh, balik na tayo dun sa plaza area. Tignan nyo guys. Ngayon naman, ito naman yung PNP dito. Ang laki Ang laki ng PNP office here. And dito, yung land bank. So, dito po sa Batanes, may land bank. And aside from land bank, mayroong BDO. At mayroon ding PNB. Kaya if ever kung mag-withdraw kayo, mamili na kayo dun ng isa. Dito tayo ngayon pupunta. Mayroon ditong bihan. Ayan, nakikita niyo yung color yellow na yan.
Diyan, nagbebenta dyan ng uved. Yung kinain natin kanina na bilog. Meron dyan. Pero, mag-matcha na muna tayo dito sa cafe. Nakatabi niya, ang Just Cafe. Dito ba yung entrance? Dito ba papasok? Ayan, dito. May aso ba? Baka biglang may aso lumabas dito, ha? Tara muna. Let's go in. Just Cafe. Ayan. Siya tayo. Ay, sorry. May matcha po kayo? Yes po. May matcha. May matcha, guys. Okay. Sige po, one matcha. Ito, guys, yung price. 22 ounce po. Ito yung mga presyo. Ay, may lunyes din sila. Mga rice meal, sisig, crispy kare-kare, chicken, snacks. Ayan, coffee base, saka non-coffee. Ito, diba? And tumatanggap sila ng GCash payment, saka PNB. Diba? Sige, mag-GCash tayo. Okay, so tapos na tayo dun guys sa Just Cafe. Masarap po yung matcha nila if ever. Pwede kayong bumili. Nahiya lang ako magsalita sa loob kasi napakadaming tao. And ayan o, nandito yung PNP. Naalala ko na si Rigor. Si Rigor sa Batang Quiapo. Ayan. Tapos gusto ko lang i-support din yung business na nandito. Meron kasi ditong ihaw-ihaw. Ayan na. Parang gusto ko siyang i-try. Ayan. Hello po. Hello. Magkano po? 20 lang po, sir. Handog lang po yung 30 lahat po. 20 lahat. Tumatanggol yung GCash? Yes. Okay. Ano po ito? Isaw. Sige. Baboy. Isa po. Isa po. Tapos, so 20 po yan, 30 to, no? Sige po, isang hotdog na lang para saktong 50. Yan. If ever, guys. Lagi kayo nandito, ate? Ayan. Basta maganda po yung weather. Ayan, dito. Sa tapat ng Kapitolyo. Ito po yung pinakamasarap na barbecue dito sa Gusto niyo ate sama sa vlog? Hello! Hello! Yes! Malay mo, maano. Oo, malay mo pumunta dito. Naluto niyo na po ba? Yes sir, luto na siya. Luto na siya, pinainit lang. Okay. Kasi, O, diba si ate dito tumatanggap ng GCash, guys. Ano po pangalan niya? Cheche Josena. Ayan, si ate Cheche Josena. Kapis. Taga Nueva Ecija po ako. Pero base po ako sa Makati ngayon. Wait, ang bagal ng signal. Bagal ng signal dito sa Batanes talaga. Pero ang bilis ng mga wifi, Starlink po kasi. Starlink. Yes. So guys, binigay ni ate yung kanyang GCash number. Kasi dito sa Batanes, share ko lang sa inyo, yung mga shops, di ba medyo mahina nga ang signal sa mga ibang spots. So, kahit hindi ka muna magbayad on the spot, ganun sila katiwalat ka-honest dito. Oo. Sa ibang lugar natin, hindi pwede yan. Hindi ganun. Dito talagang... Pero may nangyari na yan sa akin, sir. Hindi ka binayaran? Dalawa sila, 270. Siyempre, ako kasi hindi ako yung parang maduda. Oo. Basta, yung mali ko kasi pinakita niya sa akin na okay na, pero yung hindi niya chinek. Oo. Hindi siya Huwag kayong mag-alala ate, babayaran ko kayo. Sa wifi dito sa loob. Marami dito. Nagbibigay. Pero sadyang lang yun. Oo, diba? Modo siguro. Modus daw ng iba. Ito, mild. O, dito tayo. Ganun po bang pag dito, ginaganyan lang? Opo. May naman siya, pero okay lang. Okay lang, sige po. Yan, try natin. Pag yan, sabihin niya talaga. Yes. Thank you ate. Doon ako sa katubang Salamat po. O, diba? Nakabili tayo sa ihaw-ihawan dito sa Batanes. Actually, mayroon akong dinner po mamaya, diba? Pero kasi, ito na yung last full day natin and I want to maximize it at ikutin lahat ng mga pwedeng mapagbilhan dito. Di na nga tayo nakagawi dun sa side dun, sa likod ng munisipyo. But ito lang naman yan, Kapitolyo, Munisipyo, Kilometer 0. This one. Dito na din kasi sa side na to yung natin yung Hotel Katubang. But, mamaya, susunduin tayo dito ni Batanes IBS. Then, sabi nila, kung gusto daw nating ipakita pa yung dalawang accommodation dito, is papakita natin. So, sabi ko, okay, sige, para meron kayong option if ever kung interesado kayo dito. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, ang ganda sa Katubang. Bias ko siya. Like, literally. Ito yun Katubang. Ang lapit sa mga location, tas ang lakas ng wifi. Pa? Kabila lang? Opo, kabila lang po. Thank you ate ha. Sasabi na lang po kay Sir Winston. Sige po. Guys, kasi naiwala ko yung chinelas ko dito. Alam niyo kung saan ko naiwala? Sa daan. Sa daan talaga. Gitna ng daan. Tapos naibalik nila. Ang galing. Kasi may sentimental value. Hello po! May sentimental value kasi chinelas na yun guys na nawala. Galing Sri Lanka pa yun. Yun yung binili natin sa Sri Lanka. Kung napapansin at naaalala nyo. Dito na muna tayo. Kain natin dito para hindi na natin papasok sa loob. Ayun, sarap pero ang anghang. Ang anghang. Ang sarap. Okay siya.
Last time na kumain ako ng ihaw-ihaw, alala niyo sa Boracay Station 1. Okay guys, we're here now sa Residencia do Basco. So, isa to sa mga accommodation na pwede nyo pagpilian. So, papakita natin siya. So, second siya doon sa Fundacion Pasita. Basta yung pinuntahan natin before. So, ito, let's go. Try natin mag-room tour kami available. Kasi kasama naman natin si IBS. Para kapag gusto nyo here, pwede nyo i-request. Hi! Hello! Yan, ang ganda! May pa-pool. Yes, thank you po. So guys, sa itsura here, oh. Tignan nyo, may pool. And ang ganda. Hotel vibe talaga, like literally. Daming rooms, oh. Residencia do Basco to, guys, ah. Yan, may pool dyan. Though, parang may naka-check-in konti. Ayun, may mga ilaw, eh. Diba? Lean season kasi ngayon, guys. So if ever, hindi ko nabanggit ata sa mga previous vlogs, is yung lean season ilalagay ko here sa screen. And yung peak season ilalagay ko din dito. So, ngayong July, part siya ng lean season. So, guys, dito sa Residencia do Basco, may 32 rooms here. Tapos, if ever, kapag may gusto kayong gawin dito, like wedding, kanyan, si IBS, binablock na yung mga rooms here para lahat ng mga guests andito. Diba? Ngayon, papakita ko sa inyo yung room. Ito, guys, yung itsura ng room. So, quick tour lang ang papakita ko sa inyo, okay? So, ayan yung toilet. Pinaka-toilet agad. Parang, so far, ito yung parang isa sa mga pinaka-social na hotel na nakita ko dito sa Basco. Ayan po, maybe day. Ito yung itsura here. Ayan. Ganda ng cabinet, oh. Meron pa dito malaking mirror. If ever kung mag-work kayo, laptop, ganyan, or magme-makeup, pwede dyan. Tapos, ayan. May refrigerator. Merong, electric kettle. Mirror, hello. Tapos, ayan po ang pinaka-bed. So, good for 2. And also, meron ditong TV. Plus, may balcony na kasama. Yan. Teka, huwag na natin buksan. Pero guys, yung labas lang kanina yan. Tapos, ito yung room. Pinaka-room. May aircon. To be honest, gusto ko yung vibe nito, ah. If ever, pwede din kayo here. Again, Residencia do Basco. Ang ganda. Okay, now guys, andito ngayon tayo sa isa sa pinaka-last na accommodation na dapat na i-feature natin. Itong Bernardo's Lantia Hotel. Hindi ko lang siya may papakita sa inyo unfortunately dahil lean season ngayon. Kasi dito pala sa kanila, kapag ka lean season is 2 weeks sinasara yung hotel. Sakto nandito tayo ngayon para i-renovate at para yung maintenance na mismo hotel. Papasarado na siya, like walang mga rooms na nakaayos ganyan. Pero papakita ko lang sa inyo yung surroundings, okay? Ito yung itsura ng papasukan here. So may ganyan dito, may mga ilaw-ilaw. And may mga buildings, ayun yung pinaka-accommodation. Kaya lang di natin mapapasok ha. Iniikot ko lang kayo. Ito yung itsura yo. And meron doon mga tao. Ibig sabihin, in demand sila ngayon kahit lean season. Or mga restaurant yan. This one, diba? Dita. Yan. Bernardo's Lantia Hotel. Ang ganda ng vibe dito guys. May pa-map dyan. Though di natin makikita yung loob. And meron ditong internet. Starlink. Yan, sayang. Hanggang hallway lang tayo. Pinayagan ngayon for today's video. Huwag kayong mag-alala ha. Ayan, meron namang mga wifi dito. And Starlink yan. Tulad ng sinasabi ko before. Basta kapag inform nyo lang. Pag kinontak nyo sila. Yung number ilalagay ko dito sa screen. Tapos ito naman yung garden na. Ang presko ng feels here. Ayan. Tapos this one. Next up guys, andito ngayon tayo sa Batanes Little Cafe. So if ever, kapag pwede kayo mag-tricycle going here. Pero tayo kasi, meron tayong sasakyan because kasama natin si Sir Ton tapos si Miss Andy. So, kaya nakakapag-hop-hop kaming ganyan. But if ever kung wala kayong sasakyan, sa front desk nyo, sabihin nyo lang na tumawag ng tricycle for you sa Batoda tapos dadaling kayo here. Batanes Little Cafe, okay? Kung ano man gusto nyong kain ang spot. Ito itsura niya. Little Cafe. Yan. This one. Ito, menu for today. Hello. Flavored latte. This one. Wow, ang cute naman ng hotdog dog na yan. Ikaw bang literal na hotdog? Parang ang bait niya. Pero alam mo, takot ako sa aso. Totoo?
sinasabi ko sa vlogs, but sa mga parang ang kalmadong aso, parang hindi naman ako takot. Can I, you pet you? Ay, ayaw mo. Pepet na nga kita, ayaw mo, why? Ayan na, tignan niya. Ito itsura dito. Ayan. Kaway ka, Sir Ton, para masama ka sa vlog. Hello. Masyado siyang shy-shy. So, isang biko. Biko, kasama sa ubi custard. Tingnan niya. Yan yung dessert nila. And tumatanggap sila ng GCash and Land Bank. Then may free wifi din po. May free wifi. O, ayan guys, sinabi na ni Kuya, may free wifi. Gusto namin paid. Ay, wow! Grabe. Ako guys, gusto ko free. Si Miss Andy mayaman, gusto niya paid. Ay, pwede kami Kuya magsulat dito? Ay, ang galing. Pwede talaga. Okay, sige. Kahit sa wall, kahit Okay, guys. Magsulat tayo. Ito. Dito ako magsusulat sa taas. Sige. If ever pag pupunta kay Little Cafe, hanapin niyo yung sulat ko, ha? Dito ko ilalagay. Ayan, guys. Magsusulat ako dito if ever. Look at it. Find it. Asan ba yung... Ito, dito. Yay! Ayan na. Tumingin lang kayo sa Kiss Me Here. Parang sumakit ulo ko sa pagtingala. Ayan guys, Paul Ivan DG was here. Tapos yung pirma ko, ang sakit ng ulo ko kaya hindi yan yung tunay na pirma. Medyo na ganun siya. Pero ayan, okay? Sa gitna. Baka sabihin niyo may kahilig ko magpahanap. Sa Hanay, nagpapahanap ako. Doon sa Mahataw, nagpapahanap ako pati dito. So guys, ang dessert namin, mga kakanin. Yan, kasava, biko, saka ube custard. Strawberry milk. Ano yan, Sir Ton? Caramel. Caramel. Diba? So magkano? Asan yung salted caramel? Hindi ko 190, no? 190. Tapos ito guys ay strawberry milk 180. Ay, hindi 190 pala. Ayos eh. Mali. Lalagay ko na sa baba yung mismong price. Good morning guys. And now po ay July 8. Ayan, 6:05 AM. And nakatanggap ako ng news. Akala ko pinaprank lang ako. So, canceled po ang flight natin from Basco to Metro Manila to NAIA Terminal 2 today. And dahil sa weather, first time ko maka-experience ng canceled flight. And hindi ko alam kung paano pa yung mangyayari. And buti na lang, andito si Batanes IBS for us, like Maritime Travel Agency here. So, sila yung nag-aayos. And so far, merong mga options daw para matuloy. Kumbaga parang siguro Manila to Basco ang canceled. Or pwede din na kung hindi sa weather is baka mamaya konti yung laman, ganyan. Kasi lean season kasi nila ngayon. So, may message ako ni Miss Zar. So, sinabi niya sa akin kung ano yung mga options daw na possible. So, ang options daw is number 1 is May C-130 this morning if good weather. So, May C-130 dito sa Basco. And chinek ko kung ano itsura ng plane nun. Ilalagay ko dito itsura. Malaki. I mean, first time ko makakakita ng ganyan. Hindi kasi ako maalam gaano sa ganyan. Tapos, next naman is Basco to Clark. Tapos, next naman is mag-enjoy ng Batanes today para mag-intay kung merong slot tomorrow or for sa isang araw. Okay? So, kaya ako lang na bahala ng slide is dahil may event tayong attendan, yung Klook Awards. Alam niyo naman yung Klook Awards, para kasing ano yun para kasing gathering yan ng lahat ng travel vloggers. Tapos, mag-upongo tayo. Mag-upongo tayo if ever. Nakahanda na lahat sa atin. Meron na tayong damit, lahat, ganyan. So, yun. I'm sure naman na-upload ko ito pagka, natapos na yun kapag na-upload ko to. Pero yun lang, nashock lang ako. And alam ko din naman na may mga ganitong mangyayari na parang weather, ganyan. Kasi nga July tayo nagpunta. I know that. Kaya nga mayroon din akong pataan na nilagay. July 8 tayo uuwi ngayon. Mayroon pa tayong 9, 10 at yung pinaka-event is 11, ganyan. Yun lang naman yung nag-worry ako. Pero if ever kung wala namang event, kahit may stranded ako dito ng isang buwan. Joke lang, Lord. Kasi napakaganda naman kasi talaga dito sa Batanes at napakasimple. So yun, kumain na muna tayo ng breakfast at abangan natin yung message ni Batanes IBS kung ano yung magiging kahihinat na ng kapalaran natin ngayong araw. Here's our breakfast. May skinless, may egg, rice, and kamote chips. I mean, kamote na parang fries, ganyan. Kumain na tayo. At pag-abang tayo ng news. Para mamaya, diba? Quick update guys. Finally, nagawa ng paraan. Tapos makakauwi tayo. Pero Clark. So, ang mangyayari, from Basco to Clark, yung mismo magiging flight. And from Clark, magpi-P2P tayo going to Manila naman. So, medyo hassle lang siya sa part na yun. Pero makakauwi tayo today. I think siguro one of the reasons. Kasi merong Clark pero walang Manila. Baka mamaya super konti ng flight. Kasi alam nyo, nung papunta po dito sa Basco,
napakakonti lang ng laman ng eroplano. Napakakonti lang ng laman ng eroplano. Tapos, merong nag-viral na flight, okay? Sa internet. At sakay-sakay po ako nun, nung flight na yun, okay? So, ngayon, i-insert ko muna dito yung clip na yun para makita nyo. O, diba? Nakita nyo, yaan po yung flight. Kasi, merong isang napakagaling daw na pilot, si Captain Oligar, or something, ganyan, nakalimutan ko yung pangalan. Pero, siya daw po yung expert sa pagbagsak o pagbaba dito sa Basco. And, guys, tumatagilid na ganyan pala sa area yung itsura ng flight, nung parang gumaganyan. Pero, wala ako na feel at all. Sinabi lang sa akin dito ng mga taga-Batanes na yung flight daw namin that time is sikat. And tinignan ko nga sa internet, sikat nga talaga. Pero wala akong naramdaman sa loob na talagang parang tumatagilid na yung aeroplano ganyan or what. Kasi ang lakas nga ng hangin. So yun po ang nangyari. And I'm so thankful din kahit para na makakauwi tayo ngayon via Clark nga lang. Ala tayong choice din. So kailangan natin umuwi. And alam nyo ba guys, si Lord eh, no? Kasi sabi ko sa kanya, kasi may time na kinakausap ko siya na parang sinasabi ko, Lord, sana makapag-travel ako sa Clark. Meron ako mga ganyan sinasabi, guys. May mga ganun ako sinasabi minsan. Tapos ito, binigay nga niya, pero na-divert naman tayo. So, thank you, Lord, pa din. Thank you, Lord, pa din. Kasi sabi ko, actually, guys, sinabi ko yon last week. Promise, sinabi ko talaga yung last week. Tapos, bigla nagkatotoo naman dito naman sa Batanes, ganyan. Lord, grabe pala humiling sa'yo. Alam mo yun, natutuwa ako at the same time. Pero, ang epic ng moment. So, update ko na lang kayo later, okay? Okay guys, aalis na tayo. So, update, nakakuha tayo ng flight papuntang Clark. Kasi kailangan natin talaga umuwi na. So, from Clark is magpi-P2P bus na lang tayo going sa NAIA, okay? Pero papakita ko pa rin sa inyo yan para maging updated kayo kung paano yung mga ganong atake. Para masama ko din dito sa vlog na to, diba? So ngayon, sasama ko pa rin kayo papunta sa airport dito sa Basco. So guys, nandito na ngayon tayo sa boarding gate. Ayan, boarding gate natin dito sa Basco Airport. And Clark na yung flight natin ngayon. So PR 2689. So first time nating mag-a-arrive ngayong taon doon sa Clark. And first time ko ding itatry yung P2P bus. So yung P2P bus is from Clark Airport going to NAIA. So yung mga ganitong klaseng instances na parang medyo hindi naaayon sa dapat na nakaplano ay parang may mga sign up. Pagka kunyari pupunta kayo dito sa Batanes, may mga ganitong instances din kasi alam naman natin na yung Batanes ay sikat sa mga nakakancel yung flight, mga nababagyo, ganyan. So at some point, yung ganitong klaseng vlog natin na approach ngayon ay pwede nyo din gawin as a guide para malaman nyo yung mga alternatives kung ano yung mga pwede nyo gawin. So, una, sa mga choices, ang pwede nyo gawin is i-check nyo, itanong nyo sa local sa inyo kung merong C-130 na flight. So, yung agency natin na si Batanes IPS, noong una, ay kinoconsider nila na i-ask tayo kung pwede tayo doon sa C-130, which is, ito itsura ng aeroplano na yun. Meron kasi ngayong biyahe doon, but not every time may ganyan. And pangalawa is, itong ginawa natin ngayon, which is nag-chance passenger tayo, Basco to Clark, which is, ayan, successful. Andito na tayo ngayon. At yung pangatlo, magstay again ng one night, tapos kinabukasan na alas. Ganun yung gagawin. So, basically, maka-cancel lang naman if ever. Tapos, madami din namang choices na pwede nyo i-consider, di ba? Ngayon nga lang, medyo hassle kasi hindi tayo directly makakapunta ng NAIA. But it's okay. Para maipakita ko din sa inyo yung P2P bus feature. Tanan! Ang bilis ng transition, guys. So, ngayon gusto ko lang sabihin sa inyo na
Canceled po yung flight din natin ulit. Na-cancel yung flight natin. So, canceled yung flight ng Basco to Manila. Tapos, cancel din yung flight ng Basco to Clark. So, tomorrow, ulit tayo mag-aabang ng flight. And now, andito ngayon tayo sa Bihan. Na-mention ko sa mga previous vlogs. So, na-recommend to ng tour guide natin. And ayan, meron dito pakot salad, lunis, tapos uvad. Tapos may extra rice tayo dyan. And this one, di ba? May rice tayo. So, kumain na tayo. Okay guys, we're back again. And ngayon po ay ang next day nung mismo video sa previous clip. And na-cancel po ulit yung flight natin kahapon. So, basically, hindi ko na naipakita yung mga nangyari. Pero bumalik lang tayo sa hotel. And nagpahinga lang ako. So, ang nangyari, na-cancel yung original flight natin papuntang Manila. Then, nag-chance passenger tayo para sa Clark. Tapos, na-cancel din yung Clark na flight. Then, nag-try din na magkaroon tayo ng slot pasakay sa C-130 na aeroplano pero wala din. So, ang nangyari po ngayon ay tayo po ay na-reschedule ngayong araw which is July 9 morning. Okay? So, iniintay lang namin ngayon yung mismong aeroplano. And alam nyo ba, ngayon lang ako ulit nag-check sa Flight Radar na application. Papakita ko sa inyo. Ayan guys, tignan nyo. Yung Flight Radar na application, mache-check nyo dito yung kung nasa na aeroplano. So, itong dinedetect ko. Kailangan kasi makalapag, kailangan kasi makalapag to dito, yung Manila to Basco flight kasi ang mga rason kasi kung bakit naka-cancel po yung flight ay hindi nakakalapag yung eroplano. So, kapag kunyari itong eroplano na tong Manila, galing sa Manila, bumalik sa Manila, ayan. Pagka itong eroplano na to ay bumalik ulit sa Manila, cancel din naman yung flight natin. Kaya yan yung pinagdadasal ko. Iniintay kong makapunta siya dito at makalanding. Ganyan. So, update ko na lang kayo later. Hello guys! I'm back again. Ngayon po ay napag-isip-isip ko na i-vlog din tong experience natin na to para ibang angulo naman talaga ng parang Batanes vlog. Kasi ngayon po ay naka-experience tayo ng pang ilang beses na cancellation, which is yung una, na-cancel yung flight natin going back to Manila. Then meron tayong second option which is going sa Clark, na-cancel din kahapon. Then pwede iling mag-rebook. So nag-rebook tayo ng Manila kaninang flight, na-cancel din, and nag-try tayo papuntang Clark din kasi may dalawang flight, Manila and Clark, everyday dito sa Basco. So na-cancel din po yung Clark ngayong araw. So ibig sabihin, wala na tayong option na natitira kasi fully booked din yung mga ibang mga airlines which is Sky Pasada. Okay? So, i-explain ko sa inyo dito kung ano yung mga dapat yung malaman at ibibigay ko din dito sa inyo yung mga facts. Like, dapat yung malaman bago kayo magpunta sa Batanes. Yung mga plano, ganyan, kung ano yung malakas na signal kasi hindi ko din naman nabanggit fully sa mga previous vlog at kung saan yung may reliable wifi spots. Tapos kung ano yung mga pwede nyong gawin here aside from sa mga tour na sikat which is Batan North, Batan South, Sabtang Island, and Itbayat. Madami pang pwedeng gawin dito. At ipapakita ko sa inyo yung mga restaurants pwede at cafe na hindi pa natin napupuntahan kasi medyo chill-chill na lang naman tayo ngayon. Pero kasabay nitong vlog na to ay i-explain ko sa inyo kung ano yung mga parang plan B, C, D na pwede nyong gawin since tayo naranasan natin na makancel dito. Kasi I know na karamihan sa mga turista kapag pupunta sa Batanes, isa yun sa iniisip, isa yun sa parang sinasabi, baka makancel yung flight ko, baka ganyan. And ngayon, dito natin yung tatalakayin, di ba? And kasi, nakancel na natin, ilang beses natin na-experience. So, share ko sa inyo kung ano experience natin, not only me, pati yung mga kasama ko na na-cancel multiple times. But now, magpunta na muna tayo sa isang restaurant here sa Batanes na hindi pa natin napupuntahan. Kasi napuntahan na natin yung Nudes, which is yung Japanese resto, yung Lantia, napuntahan na rin natin. And napuntahan naman muna natin yan is yung Thai resto. At yun ang gusto kong matikman. Okay? And dito po sa Batanes, kapag kunyari, pupunta kayo kung saan-saan, kapag wala kayong kasamang tour guide, ganyan, is pumunta lang kayo sa front desk ng accommodation nyo and sabihin nyo sa kanila na magpapatawag kayo ng tricycle sa Batoda. So, Toda nila, Batoda ang tawag dito. And nakadepende na doon kung magkano ang babayaran nyo. Okay? Depende sa layo. So ngayon, let's go. Ayan guys, ito yung ating room. And lalabas kasi tayo tapos tignan nyo kung gaano po kalakas ang ulan dito ngayon. So time check, date check, today is July 9. Ito yung itsura ng labas ng ating hotel or accommodation, I mean. And alam nyo, I highly recommend this one. Napaka-homey ng vibe, napakababait ng tao here. Kwento ko na kayo later kasi hindi ako magsalita. And ang plus points dito, malakas ang wifi. Tignan nyo, nagmamoist na din yung salamig ko kasi ang lamig ng aircon. May kasama na itong free breakfast dito. Tapos kung gusto niyo ng water,
Kasama din. Labas tayo. Magpatawag tayong batoda. Walang tao eh. So, I therefore conclude, i-rating natin tong bell. Rating ba natin? Tama ba? Ano ba magtawag? Hindi ko alam. Tignan niyo kung gaano kalakas yung ulan, no? Diba? And ang alam ko bayad sa tricycle, naalala ko sabi ni Sir Winston is 50 pesos ba o 40? Parang ganun ang sabi, nakalimutan ko na agad. Magkano Sir Mike bayad sa Toda papuntang Thai Resto? Yun din po. Malayo yun? Hindi, dito lang. Bukas na ba sila, te? Ay, dyan lang ba yun? Ah, tanga. Pero dito lang po ba yun? Oo. Hindi po ba yun sa beachfront? Doon sa parang Hindi. Uyugan area? Hindi po. Ah, hindi ba dyan lang pa? Ano po ba pangalan? I-tatay IC Hub. Okay, tigan nyo. Pagkabatoda tayo, pwede palang hindi na. Doon na lang muna ako sa Just Cafe, tapos pumunta ako sa Icy Hut na nare-recommend nyo. Usually ilan, pero along the highway dito, it's Nungwe. Madami po bang restaurant? Diyan mag-restaurant hopping na lang ako para mapakita ko din sa audience natin. Say hi to the vlog, Sir Mike. Hi! Ayan, sinasabi ko sa kanila accommodating dito sa Katuwang. Siya po ang may-ari nito, saka si Ma'am Tess nasa taas. Siya yung, Edna pala. Sino si Tess? Ay, meron kayo sinabing Tess kanina. O, di ba? Namali pa ako, guys. So, yun. Tapos, pinahihiram nila ako ng payong. Kasi maulan. Thank you po, ah. After the next street is Nungwe, between Sunod Bacago, and in between the next hills, and then it's nandun yung highway. Okay. Just cafe muna ako. Thank Just you. Ngayon po ay palabas na tayo, o di ba? Sinusulit natin ang extension, ganyan dapat. Kahit merong parang mga tawag doon yung hindi naaayon na pagkakataon tulad nito, dapat sinusulit at ine-enjoy pa din natin. Huwag tayo magpa-apekto. Tignan nyo naman, ang lakas ng ulan pero naglalakad tayo. Actually kasi, parang gusto ko doon lang ako sa room ngayon. Kaya lang kasi guys, kahapon, di ba nagkaroon tayo ng additional day here? So itinulog ko lang siya talaga, nagpahinga ako. So sinabi ko, magpapahinga na naman ako. Buong araw na ako nagpapahinga. So ang gawin ko, magpunta na lang tayo sa mga restaurants dito para maipakita ko din sa inyo. And aside from that, yung mga restaurants dito guys, yun may mga, mas malalakas ang mga wifi. Though sa ating tinutuluyan na Katuwang, malakas po yung wifi kasi dito sa Batanes, ang kanilang ginagamit ay Starlink. So lahat malakas. Kaya walang katao-tao ngayon. Diba? Pero ito tayo, naglalakad tayo sa kalye. Thank you Batanes, sana extend ako ulit. Na-extend ako ng sa pangalawang pagkakataon. Ito ulit yung pinakita ko sa inyo, oh. Na PNB sa Land Bank. So alam nyo guys, to be honest, nung una medyo nasad ako ng part na ang hypocrite ko naman kung sasabihin ko hindi ako nalungkot na na-cancel yung flight natin for the second time around. Nung una okay, pero nung pangalawa parang nasad ako. Pero alam nyo, on the brighter side, parang iniisip ko, feeling ko talaga parang wait ni Lord for us to magpahinga. Alam niyo yun? Kasi parang may time din na parang hindi na rin ako nakakapagpahinga guys. I mean yung pahinga na parang wala na akong ginagawa, ganun. Hello! Hello po! Yung parang ano lang, parang nasa kwarto lang tayo, yung wala tayong gagawin. So feeling ko ayun, sabi siguro ni Lord, Ivan, sige dyan ka. Wala kang choice kundi dyan ka sa Batanes. Ano kita dyan? I-extend kita dyan ng 2 araw para makapagpahinga ka naman, hindi yung kung ano-ano ginagawa mo. Kasi guys, pagka may free day ako, hindi naman ako nag-vlog, hindi naman ako nag-ganyan. Kaya lang kasi inilalabas ko siya. Like, parang ganito din naman. Parang ito din, nag-ikot-ikot tayo. Kapag kasi may free day ako, kunyari sa Metro Manila, or sa Nueva Ecija, inilalabas ko po. Pupunta ako sa mga coffee shop, pupunta ako sa mall, ganyan. Pero ngayon, at least dito tayo sa area na to, iniikot-ikot lang natin. Dito tayo bumalik sa Just Cafe. Dito sa Just Cafe, maganda yan eh. I like this one. Andyan tayo kapon. Kaya lang parang sarado pa siya. Diba? Tingnan nga natin. Hindi na muna ulit tayo. Oreo. Second. Nutella and biscuit and dark chocolate. Sige, Oreo na lang po. Thank you. 22 ounce. Ito po guys, bumili ng matcha before. Pero gusto ko namang itry yung iba. Dine-in. Diba? Dine-in. Tingnan nyo guys, ang ganda dito. Diba? Ang linis ng ambience.
Tapos na tayo guys dito mag muni-muni okay at uminom ng Oreo drink dito. And alam nyo, isa sa mga napakasarap na cafe dito sa Basco, itong Just Cafe. If ever kapag meron kayong time to roam around, magpunta kayo here. Napakalapit lang nyo sa PNP, sa Capitol, sa munisipyo at sa mismong plaza. Kasi meron mga iba dito mga kainan pero medyo malayo. Pero ito kasi yung malapit. At alam nyo, nakakain na rin ako dito sa Bihan pero hindi ko siya na-vlog dito. Bihan, ayan. So, ang masarap po na pagkain dyan is yung platter nila. So, may ano yung kasamang uved, tapos may kasamang lunis. Sikat na pagkain sa Batanes. Ito yun guys. So, ipapakita ko na lang sa inyo. Yan po. O, diba? So, meron siyang kasamang parang meatball. Yun yung uved. Tapos yung lunis, ito. Tapos pako salad and turmeric rice. Madami pang options. Magpunta kayo here if ever. I highly recommend that. Yun nga lang kasi hindi ko nga na-i-vlog. Ewan ko ba kasi kahapon, yung unang cancellation natin, after nun, dyan ako nagpunta agad. So parang nag-isip-isip ako kung ano yung gagawin, ganyan. Tinawagan ko lang yung parents ko and in-inform ko lang. Tapos naubos ko na yung pagkain, hindi ko na-vlog. Pasensya na. Ngayon ay maglakad-lakad na lang muna ulit tayo dito sa Batanes. Another reason to explore the area because nakapag-extend tayo ulit for another day. Ngayon, magpunta tayo sa sikat na Thai resto dito. Ang Easy by the Ivatan Chef. Sikat na Thai resto yun dito. Meron kasing dalawang Thai resto dito. Yung kaninang nakita niyo, tinatanong ko kay Sir Mike na owner ng Katubang is nasa beachfront yun. Ilalagay ko dito yung map nung Thai resto na yun. But yung isang Thai resto yung nire-recommend niya, which is malapit dito, pwede nating lakarin. Actually, hindi pa tayo nakakapaglakad sa side na to. So, dito muna tayo maglakad. Ayun yung plaza. Kilometer 0. Hello sa'yo. I'm back again. Yan, sikat po yan dito. Actually, sa iba, hindi na pinapansin yung ganyan. Pero dito kasi sikat po yung Kilometer 0. Naka-marka yan sa Google Maps kapag ka-i-check nyo. Ayan, tignan nyo. Munisipyo New Basco. I love Basco! Tignan natin kung saan. Wait, di ko pa na-check yung Google Maps. Makalakad ako dito, akala mo namang alam ko na. So guys, ayan, bumalik tayo dito sa Bihan. Kasi sarado ngayon yung Icy Hut by Ivatan Chef na sinasabi ko sa inyo. Masarap naman dito. Pakita ko sa inyo. Let's go! Ito guys, yung platter na sinasabi ko sa inyo. So in-order ko ulit siya. Kaya lang hindi turmeric rice yung bigay sa atin. I think dahil hindi natin binanggit na turmeric rice. So ito, meron ditong uved. So 2 piraso siya. So this one is made ng corn. Tapos parang meat yung lasa niya. May soup na kasama o sabaw. Tapos ayun yung lunis o pork siya. Tapos ito yung pako salad. Diba? Ang sarap niyan guys. So natikman ko na yun kahapon. I can rate this 9.5 out of 10. Like literally. Kasi so far, yung pinaka nasarapan akong ganito is sa Harbor Cafe. Yun ang number 1. Ito number 2. Good morning guys! Ngayon po ay July 10 and nag-breakfast tayo ulit ngayon dito. Nag-extend tayo, diba? Kasi na-stranded nga tayo. So ngayon, mag-a-attempt ulit tayo na umalis at magpunta sa Clark naman this time. Pero mag-a-attempt din tayo sa Manila flight. Mag-chance passenger tayo kasi may dalawang option dito. Kung hindi kayo chance passenger, is a regular passenger kayo. And sa case natin, fully booked yung Manila flight. So, mag-chance passenger tayo dun. Kapag kami hindi dumating, tayo yung number 1 sa listahan. Kasi number 1 kahapon, nakaalis na kahapon. Pero sa ibang airline siya sumakay sa Sky Pasada. So ngayon, kumain na tayo at pumunta na tayo ng airport after. Ito yung food. Meron dito, ayan, meron dito scrambled egg, fried rice, flying fish. First time natin matikman yan. And also, pako salad na may pineapple. I'm so excited. Let's go. Okay. Magpaalam na muna tayo ngayon dito sa ating hotel room. I mean, accommodation kasi hindi siya hotel. So, yun. Sana matuloy na tayo ngayon. And pupunta na tayo sa airport para makapag-chance passenger. And alam nyo guys, kung wala naman tayong event tomorrow, kasi if ever, kung late ito mapanood, tomorrow po kasi Klook event, though hindi ko alam kung yun yung una ko ma-uploader ito, sana maka-attend tayo. So, doon ako nag-worry sa part na yun kasi may event tayo tomorrow. Pero kung wala, okay lang naman na nandito tayo sa Batanes, ganyan, at mag-stay. So, let's go. Let's attempt na.
pumunta sa Manila ulit. Okay guys, and now tapos na tayo doon sa ating Batanes trip. And actually wala na ako sa Batanes ngayon. Currently nasa Hong Kong na po tayo at ngayon ko finifilm to. Talagang inayos ko na muna sa isip ko kung ano yung mga dapat kong masabi sa inyong tips and para makita nyo din. And also, yung mga stranded tips isi-share ko din dito kasi na-stranded nga po tayo sa Batanes. Opo. Like, nag-extend tayo doon ng almost 3 days kasi yung first day na stranded tayo, second day na stranded doon sa ikatlong araw, doon na tayo nakalipad, okay? So, ito pala sabihin ko dito sa inyo yung presyo and mga additional tips. Dito sa Batanes, doon sa Batanes, alam nyo, hindi siya ganoon kakomplikado. Kaya yung mga tips na ibibigay ko sa inyo, super simple lang at yung mismong budget is super simple lang din. Kasi, kapag ka mag-a-avail kayo ng package is all-in halos all in na. Kapag ka kunyari kakain lang kayo, doon lang kayo gagastos and kapag ka magbibigay kayo ng tips, okay? Pagpasensyahan nyo na medyo wala akong boses ngayon. Hindi ganoon ka full. So, magbibigay ako sa inyo ngayon ng 13 tips. Depende sa category, okay? So, magsimula na muna tayo para alam nyo kung ano yung dapat yung i-expect dun sa lugar. Dito ko ipapaloob yung transportation, yung mga signal, ATM, ganyan, accommodations, okay? So, number 1, meron ako ditong meron ako ditong computer, meron akong laptop dito para meron akong cheat sheet para wala tayong makalimutan. Number 1 is transportation. So, sa transportation po, huwag kayong mag-alala kasi sa Batanes ay napakadaming option. Like, number 1 is Cogon Roof, tricycle, which is yung sinakyan natin. Ilalagay ko dito yung picture din kung ano itsura ng Cogon Roof. Number 2 is private van. Okay, di ba napakadami? 2 option po ang pwede nating sakyan kapag ka magtuturo. So, ako personally, mas gusto ko yung Cogon Roof tricycle para yung tipong yung vibe talaga ng Batanes yung experience natin. And yung doon naman sa private van is, pwede din naman siya, kaya lang kasi yun yung parang normal ones na ginagawa natin, di ba? So, kapag ka kunyari kayo po ay magtutour package, isabihin nyo na lang sa mismong agency, which is sa case natin is Batanes IBS, kung anong klaseng transportation, mode of transportation ang gusto nyo. Kunyari, kung gusto nyo sakyan is yung Cogon Roof or yung private van. Pero ako, I highly suggest kung 2 lang kayo or kung 1 lang kayo is Cogon Roof. Kapag ka naman more than 2 kayo is mag-request na lang kayo kasi kukuha din ng isa pang Cogon Roof tricycle para ma-accommodate kayo, okay? And next, kapag ka kunyari dumating kayo sa Basco Airport, susunduin po kayo dun. Depende din yan kung ano yung gusto nyong klaseng transportation na sasabihin nyo sa agency. And number 2, sa budget and expenses. Dito, sasabihin ko dito, later, kung magkano in total. Pero yung budget and expenses, super simple lang po. Super simple lang sa Batanes. Hindi siya ganoon kakomplikado tulad ng sinasabi ko sa inyo. Dahil kapag ka sa mga all-in packages na bibilin nyo or i-avail nyo, andun na lahat. Ang wala lang is yung tips. And tips as inyo ititip nyo sa ititip nyo sa mga tour guide or kung sino pa man yung mga makikita nyo. And also ang wala lang din doon is yung extrang pagkain nyo kasi usually yung lunch kasama na at yung breakfast naman doon naman sa kakainan nyo. So basically dinner lang yung gagastusin nyo unless kung gusto nyo lumabas pa or what, depende naman sa inyo yan. Number 3, internet and signal. Sa case natin po, meron po tayong dual SIM na cellphone or dual SIM tayo. Meron tayo ditong SIM na Globe at meron din tayong SIM na Smart. Doon talagang nakita ko, na-utilize kong masyado, na-check natin masyado kung ano yung signal na malakas doon, kung anong network provider. So, sa sitwasyon natin, nung pagbaba pa lang natin sa Basco Airport, ang mas malakas po na signal based sa experience natin is Smart, okay? Pero dun sa entire Basco area and kahit lalagpas pa tayo sa Basco City proper, yung kapag pupunta na tayo ng North and South Batan, is ang mas malakas naman po ay Globe. Like, merong mga dead spot, oo. Merong mga parang walang signal na part, pero meron po talagang may signal din. Akala ko noong una kasi pagka nagbatanes is wala ng signal at all, pero meron pong signal. Though may mga part na parang 1 bar lang yung signal, minsan 2 lang, ganyan, pero Globe yun kapag iikot kayo. So, kapag meron kayong SIM card na Globe, huwag kayong mag-worry kasi makakapag-data kayo doon, makakapag-IG story kayo, makakapag-post kayo sa Facebook, makakapag-communicate kayo with your family and friends, ganyan, ng super okay, na hindi kayo gano'ng mahahaselan. So, sa internet naman, usually, sa Batanes po, yung mga restaurants, yung mga accommodation, at kung saan pa man yan, may mga barangay din doon na nagbibigay ng libreng internet access. Ang gamit po nilang network provider ay Starlink. So, gumagamit sila ng satellite, malakas po. Sa case natin, malakas yung mga na-experience natin. But, ang medyo hindi ko din maintindihan is hindi ako nakakapag-upload ng large files. Yun lang ang problem. And, yung friend natin na si Marvin, nagpunta din siya. Kasama ko siya dito sa Hong
tinanong ko din siya, hindi din siya makapag-upload ng large files. Kunyari, YouTube, mag-upload kayo ng super long na video, hindi makapag-upload, but malakas ang wifi signal doon. I don't know why, hindi ko alam kung anong klaseng problem yun, pero kung kunyari mag-internet kayo, manonood kayo ng YouTube, hindi siya magbabuffer. So, super smooth. Yun lang ang naging problema doon, yung pag-upload lang ng large files. Next, ATM and currency exchange. So, sa currency exchange na part, wala po ako nakita doon sa Batanes ng currency exchange. Kung meron man, is i-drop nyo na lang sa baba kung meron kayong nakita. Pero, yung ATM, meron po dong 3 bangko. As of today, na habang film natin to, may 3 bangko doon. Una, is meron po dong Land Bank. Pangalawa, meron po dong BDO Network Bank. Usually, BDO na nasa atin sa Metro Manila or sa mga probinsyang iba sa Pilipinas is BDO Unibank, diba? Pero doon, BDO Network Bank. Pero pwede din kayong gumamit doon ng card nyo para makapag-withdraw. Tapos, ang isa namang option is PNB. Parang based sa aking observation, ang pinaka parang latest doon for me na parang ang ganda din ng mismong bangko. Parang piling ko bagong gawa. Hindi ko to sure, pero parang yun kasi nakita ko is PNB yung may maganda doon na parang bagong gawa siya. So yun, pwede kayong mag-withdraw doon. Pero ang advice ko, magpunta kayo sa Batanes na may dalang cash. So sa case natin, parang nagdala tayo. Hindi ko na matandaan kung parang mga 13,000 yung dala natin or 10,000 pesos. Just in case lang kasi mas okay na sobrang dala nyo kaysa makulangan kayo. And next, yung doon sa mismong Basco and other parts pa doon, tumatanggap pa sila ng GCash? Yes po, tumatanggap sila ng GCash. Like, i-scan nyo lang yung QR doon, tumatanggap sila. Though may mga instances na kahit may GCash sila, is walang signal doon sa lugar kung saan sila nagbebenta. Pero super babait nila. Like, literally, ang ginagawa is, bibigay sa inyo yung number, tapos bahala na kayo kahit mamayang gabi nyo na lang daw isend or kapag ano yung tipong grabe tiwala nila sa customer nila. Ganun. So yun, pwede kayong magbayad later, pero kukunin nyo na yung number, tapos GCash ganyan. Pero, syempre, para mas okay, is cash na po ang dalhin nyo. Okay? Next, sa accommodations. Sa accommodations sa Batanes ay merong 2 tawag. Una is ang homestay, pangalawa is mabuhay accommodation. Yung homestay, yan yung talagang parang super budget or budget na mga tinutuluyan, which is natuluyan natin nung una, which is Ichihan Lodge. Naalala nyo yun? Panoorin nyo yung episode 1, doon ko pinakita yon. Tapos yung mabuhay accommodation naman, ito yung medyo tumaas na level. And ito yung parang mas maganda na doon sa mga homestay and also parang yung iba dito parang pa-hotel levels na, okay? Dito sa mga natuluyan natin, ang Ichihan Lodge nagfo-fall under homestay. And naman yung Katuvang naman na tinuluyan natin nagfo-fall under mabuhay accommodation. Based sa experience natin sa Ichihan saka sa Katuvang, sa Ichihan po, sakto lang yung wifi speed at sa Katuvang naman ay super bilis. So kung tatanungin nyo ako, Ivan, ano nagustuhan mo sa dalawa? Ang nagustuhan ko po is Katuvang, okay? So ito ang my top pick is Katuvang, budget wise naman is Ichihan. Tapos yung biggest naman for me na parang nakita ko is yung Residencia du Basco. Okay? Yun. Kaya lang, dun sa residensya area is hindi ganoon kalakas yung mismong signal ng data. Meron silang Starlink dun, yes. Pero yung mismong signal sa cellphone, yung Globe Smart, wala pong ganun. Kaya parang for me, personally, ang may sasuggest ko sa inyo, na pagstayan nyo is Katuvang. Like, okay siya. Masarap yung breakfast, pinapa-breakfast ng mga owner dun. And also, accommodating. Mababait yung tao. Okay? So, okay siya. Sabihin nyo sa Batanes IBS if ever kapag magbubook kayo, Katuvang na lang. I highly suggest Katuvang. Promise, mabilis yung internet doon. Okay? Again, nagka-problema lang ako sa part na pagta-transfer ng big files. Next naman, ang sasabihin ko naman sa inyo is yung local food or where to eat. Dito sa mga sasabihin ko sa inyo, ito lang po yung mga nakainan natin and sasabihin ko sa inyo yung top 3 ko. Pero ito, sasabihin ko muna sa inyo in no particular order. Okay? So, ang mga nakainan natin na naaalala ko, meron ako isang nakainan, nakalimutan ko yung name. Nakalimutan ko na siya kasi parang nag-focus ako sa pagkain at gutom na ako that time during the tour. So ito yung mga nakainan natin, okay? Bihan, Nudes, Cafe Dutukon, Just Cafe, Batanes Little Cafe, Harbor Cafe, sa Kalantia. Yan po ang mga nakainan natin. So, Ivan, sa mga nakainan mo na yan, may wifi lahat. Yes, may wifi po lahat at Starlink lahat. And karamihan dito sa mga resto sa Batanes is, alam niyo may voucher code. Yung iba, magbabayad kayo ng 20 pesos. Yung iba naman free. Pero may capping ng parang 1 hour and 2 hours. Up to 2 hours. Pinakamatagal na nakita ko 2 hours yung voucher code na validity, ganyan. So,
So, sa iba, walang ganong pa-voucher, pero yung sa iba po is meron, okay? So, lalapit lang kayo dun sa cashier, pwedeng makahingi ng voucher, ganyan. So, kaya kayo ko-connect after nun, okay? And okay siya, masasarap po lahat dyan. But again, kailangan nating mag-rate. Ano, Ivan, ang top 3 mo sa mga binanggit mo na yan? So, ako po is Harbor Cafe, Nudes, tapos Bihan. Yan po ang aking top 3. So, yung Harbor Cafe, ang masarap dyan is Lunis. Yun ang nagustuhan ko. Then, dyan din tayo kumain ng lobster kung naaalala nyo. Then, doon naman sa Nudes, ito po yung only Japanese resto sa Batanes as of today. So, ito, masarap yung ramen nila dyan. Okay, pwede nyong tikman, pwede nyong puntahan. Okay siya for me. Next, Bihan. Yung Bihan, nasarapan ko din siya. Kaya lang hindi gaanong mainit yung kapag isa-serve sa inyo yung food. Pero masarap yung food, don't get me wrong. So, ang nagustuhan ko naman dito sa Bihan is yung platter. So, sa platter nila, andun yung lunis, andun yung uvad, andun yung turmeric rice. Yan. Tapos may pampako salad na kasama. So, okay siya. Pagka gusto niyo ng local food vibe talaga, Bihan ang puntahan nyo. Pag gusto niyo ng Japanese food, is Nudes ang puntahan nyo. Tapos kapag naman gusto niyo ng mix of all, Harbor Cafe ang puntahan nyo. Lahat naman yan, merong wifi na mabilis. So, Ivan, ano yung cafe? Dutukon, Just Cafe, Batanes Little Cafe, Atlantia. Ano naman yung rating mo sa kanila? Okay din po sila. Yung Cafe Dutukon, yung medyo parang upscale na parang yung mga pagkain nila, yung may plating pa talaga na masarap. I mean, magandang tignan, ganyan. And medyo pricey dito, to be honest. Though hindi kasi tayo gumastos nung nagpunta tayo here at nilibre tayo. Pero, based sa observation ko dito, medyo pricey sa Cafe Dutukon at malayo siya ng slight doon sa city proper. Not like yung mga binanggit ko sa inyo nung una, okay? Next is yung Just Cafe. Itong Just Cafe, walking distance lang siya, lalo na kung sa plaza area kayo. Doon sa plaza area, meron naman dong wifi na offered by DICT. Yan. And also, dito, pwede kayong umorder dito ng mga kape at matcha. Yung matcha, dito ako umorder ng matcha tapos Oreo na drink. So, okay dyan, tumambay kayo dyan. Kapag meron kayong extra time, mag-wifi, maki-wifi kasi mabilis, ganyan. Next naman is si Batanes Little Cafe. Pinakita ko din to sa previous vlog, but gabi kasi tayo nakapunta dito. So, hindi natin nakita yung view. Meron to kasing ocean view siya. So, if ever kapag po kayo may time kayo sa morning or sa tanghali, magpunta kayo dito. Okay siya. I highly recommend this one as well. And last po is Lantia. Yung Lantia, nakainan din natin yan. So, okay din dito. Pero, mas favorite ko po yung mga pagkain dun sa unang part na mga sinabi ko sa inyo. Okay? Dito ang kinain natin dito, sisig. So, okay din naman siya. But, again, ako po, mas na-enjoy kong mabuti yung mga food, mga local food sa Batanes, which is New Harbor Cafe yon at Bihan yung nag-offer naman doon, okay? Again, lahat yan may wifi, lahat yan naman accessible kapag kunyari kayo ay pupunta dyan, mag-tricycle lang kayo, or kapag kayang lakarin, maglakad na kayo. Paano mag-ano ng tricycle, mag-hire doon, or para ng tricycle, lumapit po kayo sa front desk ng accommodation nyo at tatawag sila ng tricycle for you, okay? Next, safety and scams. Ito po, wala po kayong dapat pangambahan kasi yung mga tao sa Batanes is super honest, super tapat talaga. Like literally, like meron ngang instances na doon sa Honesty Store, doon ay meron doon nakakalat lang na pera. Like hindi doon sa mismong Honesty Cafe, sa medyo labas na part. Pero guys, walang kumuhang pera. Natuwa lang ako sa part na yun. Ganun sila ka-honest. Parang it's giving Japan vibes. Gets niyo yung point? So yun po doon. So okay, wag kayong magngamba sa Batanes kasi sa safety, super safe talaga. Sa scams, wala din. Sa scams, guys, alam nyo yung nagtitake advantage ng mga tourists. Walang ganun. Sa Batanes, kung iisipin nyo, parang iniisip kasi ng iba, ang mahal ganyan, pero hindi. Yung presyo doon, hindi touristy price. Kung ano lang talaga yung presyo, fix pa. Gets nyo yun? And kasi, parang, for me, sige, ikukumpara ko siya since ito naman yung na-experience natin. Kumpara natin sa Boracay or sa mga Bohol, ganyan. Sa Batanes po, iba. Doon kasi sa Boracay and Bohol, yung mga presyo talaga medyo mahal-mahal na talaga. Pero dito, parang kumain lang kayo sa Metro Manila, sa Batanes. Ganun po ang makakainan nyo at masasarap din. Hindi naman lahat local food. Kung gusto nyo ng ibang klaseng food, meron din silang in-offer. Okay? Hindi ko napuntahan lahat kasi saglit lang naman tayo. But again, okay naman siya. Next naman, weather and best time to visit. So tayo po bumisita tayo ng July, and yung July is rainy season. Okay? But kung ayaw nyo ng rainy season, ito naman yung mga buwan na maisasuggest ko sa inyo. Like, pwede kayo magpunta ng April at May, ang pinaka-the best pero mainit. Okay? So ilalagay ko dyan sa screen kung ano yung mga months. And depende na lang sa inyo kung ano ang gusto nyong buwan ng pagpunta. Okay? So, okay siya. Next is language and communication. Sila po ay nakakaintindi naman sila ng Tagalog doon. And ang mostly na sinasalita nila doon
is Ivatan. Pero kapag kunyari tayo ay nakikita nilang kausap tayo, nag-a-adjust naman sila Tagalog ang kanilang salita, okay? So, wag kayong mag-alala, kahit Ivatan yung mismong pananalita nila ay nagtatagalog din po doon sa Batanes. Next, tours and activities. Dito po sa tours and activities, dito na po pumasok yung atin pong ginawa, okay? All in ang ating tour. I mean, ang package natin. So, lahat nandyan na ng mga pupuntahang land arrangement, all in land arrangement, I mean. So, meron kasi akong friend na nagpunta before bago pa tayo magplano here, which is si Justin C. Shout out sa'yo, Justin. So, siya sinabi sa akin, under siya ng DOT and TPB nagpunta doon. Tapos, sinasabi daw ng mga LGU doon or what. Tapos, ng mga tao is highly recommended ng mga tao or mga lokal sa Batanes na mag-avail po ng mga tour packages. Why? Kasi number 1, para mas eksklusibong nyong malalaman yung mga fun facts, yung mga history, ganyan. Number 2 is kasi po, yung iba po doon, mahihirapan kayo mag-navigate ng mga tourist spots. Pwede kayong magmotor, pero again, ang highly recommended nila is mag-tour package. And number 3, to support their livelihood. Okay? Kasi sa Batanes, isa po sa sektor na talagang tumutulong sa kanila sa pamumuhay nila, isang tourism. Meron ding agriculture, pero tourism isang factor din yun. Kaya yun, highly recommended nila na mag-travel agency. Kaya tayo po, ang travel agency naman sa atin is Batanes IBS. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Kung magugustuhan nyo po o kung nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyo, pwede nyong puntahan. Okay? So, yung rate, ilalagay ko dito. Ito yung rate ng pang solo traveler. So, yan, syempre, medyo mas mataas siya kasi solo traveler nga. Then, ito naman yung rate naman ng kapag ka 2 packs na minimum, okay? Yan naman po ang inyong makikita. So, ako, personally, as a solo traveler tayo, yun po ang presyo natin, yung pinakita ko sa inyo kanina. At magkaiba po ang presyo. May presyo ng pang homestay o yung budget ng mga accommodation at mabuhay accommodation, which is yung medyo upskill na. Okay? So, next naman, Ivan, yung local transportation. Ano yung local transportation dyan? Kapag ayaw mo mag-van or what? So, sa local transportation po, may tinatawag po dong batoda. So, yung batoda, meron dyang todang salita. Ibig sabihin po, ay meron dong isang area na talagang andun lahat ng tricycle nila. So, tatawag po yung mismong front desk sa batoda, tapos susunduin kayo. So, kumbaga, point to point na to. Kunyari, nandun kayo sa Katubang. Sasabihin nyo, Sir Mike kasi pangalan ng owner ng Katubang. Sir Mike, pwedeng patawag po ng batoda. Pupunta lang po ako sa ganito. So, tatawag sila for you. Then, saka kayo dadalhin kung saan man kayo pupunta. Then, tinanong ko kay Sir Mike and also kay Sir Winston kung magkano usually yung presyo. Sinabi nila 40 to 50 pesos ang halaga ng pamasahe. Depende din yan sa kilometro. Like, kung gaano kalayo yung pupuntahan nyo. Next, accessibility. Sa mga solo traveler, sa mga PWD, senior friendly ba, walkability ba, yung mga pwede nating puntahan doon. Ang sagot ko po kung solo traveler, is okay na okay siya. Kasi usually mga rolling hills naman, aakyatin nyo lang, bababa, ganyan. Medyo mga matatarik yung iba or medyo mababato, pero kaya naman yan. Kung PWD at saka senior naman, dito po tayo medyo gaganyan sa may advice natin dahil meron po dong mga talagang puro hagdan. So kapag kunyari may rayuman na umasakit na yung tuhod, yun po hindi ko na maire-recommend yung ibang mga tourist spots. But sabihan nyo na lang naman yung tour guide nyo. Siya na bahala mag-curate ng tour package for you and even yung travel agency. Okay? And last but not the least is restroom and hygiene. Okay? Ito naman, dito naman sa restroom and hygiene, baka kasi mamaya meron po sa inyong palaihi, ganyan. Ako personally, medyo naiihi ako kapag umiinom ako, ganyan. So lagi ako naghahanap ng mga toilet, ganyan. May mga toilet ba dito sa mga ibang tourist attractions? Yes po, meron. Pero, yung mga nakikita ko, sarado yung mga toilet doon. So, bawal. And, kayo po bahala kung kunyari, ang gagawin nyo, parang for me, kapag wag na lang kayo uminom ng super daming tubig kapag mag-iikot kayo. Kasi, yung iba, kapag kunyari, nasa mid kayo ng daan, baka mamaya ay maihi kayo, ganyan. But it's okay. Hindi naman ganun kalalayo yung gap ng mga bawat tourist attraction. So, I'm really sure, after naman ng attraction 1, yung attraction 2, less than ilang lang, is makakapunta na kayo. Okay? So, yun lang naman ang sasabihin ko sa inyong tips. And next, mag-proceed na tayo sa budget. So, sa budget po, I'm honest naman sa inyo na ito pong trip natin ay yung land and flight ay sponsored. So ngayon, magbibigay ako sa inyo ng rate kung magkano lang yung ginastos ko personally at magbibigay ako sa inyo ng rate kapag yung ginastos ko
plus yung mga tour packages and flights. Tayo po, personally, ang nagastos natin sa Batanes is tips lang naman and food. So, ang binigay natin sa tip is 2,500 pesos. So, yan po yung pinaghati-hati na natin dyan si Sir Winston and also si Sir Dom. Okay? Tapos, yung nag-drone shot sa atin, yun, binigyan din natin yung drone pilot. So, yan po. And 3 days lang naman yung tour. Yung iba kasing extension natin na days, ala na tayong tour nun. So, hindi na natin sila nakita. Kumbaga, nandun na lang tayo sa mismong city proper, okay? So, again, tips po is 2,500 pesos. Yung food is 3,000 pesos. And yung tour package naman ito. Yung tour packages is, magbibigay ako sa inyo ng dalawa. Kapag yung rate na puro Ichihan Lodge lang sa buong 4 days nyo, or Katuvang sa buong 4 days nyo. Kasi, pinakita ko lang sa inyo yung option eh. Kapag kasi kayo, nag-book kayo kay Batanes IBS, ibibigay nila sa inyo yung whole straight na doon kayo sa Ichihan or sa Katuvang, okay? Kapag po sa Ichihan kayo, under homestay yan, is 16,700 pesos. Lahat naman na nandyan. Susundo sa inyo sa airport, like magdadrop ulit sa inyo sa airport, mga tours nyo, and lunch, okay? And ito pong Ichihan, napakalapit din niya sa Basco Airport. Ito yung budget version. And for solo travel, yung sinabi ko sa inyong price. Next naman is yung Katuvang, which is nagpo-fall under na siya ng mabuhay accommodation. And ito, medyo price ito kasi 22,700 pesos po ito. Opo. 22,700 pesos, Katuvang siya. And ito yung talagang gusto ko i-recommend sa inyo, yung Katuvang, kasi mabilis yung wifi. Tapos, nasa city proper din siya. Like, maglalakad lang kayo, nasa plaza na kayo sa labas, and napakadami yung pwedeng kainan. Again, Katuvang talaga yung top tier na reco ko sa inyo sa mga hotels or accommodation. Next, plane tickets. Sa plane tickets naman is 12,000 pesos po. Ito pong nakita ko na to, ay yung presyo na to, ay hindi ito yung peak season, okay? So, yung 12,000 pesos na to, round trip na siya. So, search na lang din sa Skyscanner. So, yun po ang price. And ngayon, pagsamahin na natin kung magkano usually ang magagastos. Kasama na yung tips na sinabi ko sa inyo kanina at yung food. So, kapag ka po homestay, in total, ang magagastos nyo is expect nyo na 34,200 pesos. Then, kapag ka naman mabuhay accommodation or yung medyo upscale na accommodation siya, is 40,200 pesos. Okay? It's up to you kung ang gusto nyo sa budget side or doon sa medyo hindi budget side. Kayo na po bahala dyan. Pero for me, kung kayo po ay medyo mahilig kayo mag-internet, sa mabuhay accommodation na kayo para mabilis talaga. But kung kayo po ay hindi gusto nyo naman sa pagpunta nyo sa Batanes, eat, pray, love, gusto nyo mag-detach talaga sa social media, kahit mag-Ichihan na lang kayo or homestay, okay? So, yun po ang total price na parang estimation. Then, ngayon naman, sa part naman na to, isasabihin ko sa inyo kung ano naman yung mga things na dapat nyo expect kapag ka po na-stranded kayo like us. I mean, na-stranded po kasi tayo sa Batanes ng 3 days. Yung ika 3 days natin, lumipad na tayo paalis ng Batanes. So, ito po ang nangyari. Kasi sa Batanes, alam naman natin na super unexpected na mga weather dyan. Okay? Merong time daw doon na uulan, bigla, kahit hindi naman umuulan nung unang few minutes, ganyan. So, parang medyo bipolar po yung part ng weather na yun sa Batanes daw. Sabi nila Sir Winston, ganyan. Pero hindi kasi natin na-experience yun kasi yung experience natin, puro ulan. Walang bipolar period ang na-experience natin. So, dito sa unexpected happenings na to, yes, opo, tama po ang nabasa nyo sa ating thumbnail. Tayo po ay na-stranded and also na-cancel ang flight natin. So, Ivan, ano ginawa mo nung nangyari to? Yung first day natin, kasi July 5 to July 8 talaga tayo sa Batanes. Doon sa July 8, paalis na tayo, but biglang na-cancel. So, ang nangyari po ay in-inform agad tayo ni travel agency na na-cancel yung Manila flight natin. Then nag-isip na akong ganyan kasi kailangan na natin bumalik ng Metro Manila. Pagka po kunyari na-cancel po yung flight nyo pa Manila, is bibigyan kayo ng option doon pa lang sa Basco Airport. Ano ay ba ng option? Ang option is, pag na-cancel Manila flight mo, is pwede kang chance passenger or magpa-secure passenger sa Clark flight naman. So, from Basco to Clark naman yun. So, medyo hassle siya kasi kailangan mo naman bumalik ng Manila if ever kung taga Manila kayo. Pero yung pong ganong klaseng changes ay free. Free yun. So, yun yung isa. Parang magpapa-change kayo ng flight. Free siya. Not only kung kunyari gusto nyo din magpa-change ng flight para naman sa isang araw o gusto nyo pa mag-extend, pwede yun free of charge. Wala kayong babayaran doon. Next naman na alternative is yung, yung aircraft C-130. So yun, isa din po yan sa option pero hindi siya madalas laging binibigay, okay? Akala ko nung una na stranded day natin is doon tayo masasakay pero hindi naman pala tayo doon makakasakay. So full yun, hindi tayo nakapunta doon and yun, hindi natin nagawa siya. And yung next option naman is mag-explore ulit kayo ng Batanes kasi wala kayong choice kundi mag-stay lang doon. So yun po.
Yun po ang pinaka-isang option. Ay, meron pa pala, nakalimutan ko. Yung isang option pa pala, kung gusto nyo, bumili kayo ng ticket sa Sky Pasada, which is ginawa ko yan, okay? Kikwento ko sa inyo later. Yung Sky Pasada po, ang flight niya from Basco to Tugigaraw and Tugigaraw to Basco lang. Yun. So, ang mangyayari, bibili kayo ng ticket papuntang Tugigaraw, which is via Sky Pasada 77. Then from Tugigaraw, bibili kayo ng ticket going back to Manila. So, medyo pricey siya. Pero kung kayo po ay may hinahabol kunyaring conference, event, ganyan, is ganun po ang gawin nyo. So, ikaw, Ivan, anong ginawa mo? So, na-stranded po tayo ng July 8. Yung pag-stranded natin sa July 8, super free pa yan, ganyan. And, nagstay tayo ng isang gabi sa Katuvang, which is bumalik tayo sa Katuvang. So yun po, nakapag-stay tayo doon, okay, ganyan. Due to bad weather, ganyan na nangyari. Kinabukasan is tinry ulit natin. So, nagpunta tayo doon sa airport. Ayan, nakalagpas na tayo, naka-check-in na tayo sa flight natin, ganyan. Kaya lang po, habang nasa boarding gate tayo, pinabalik na naman tayo. Na-cancel na naman yung flight. So, ang nangyari ay, yan, bumalik na naman tayo, wala nang other option, pero hindi pa tayo bumalik nun. Ang ginawa ko, nanigurado na ako kasi may event tayong attend, which is yung Cloak Awards, na kung saan after pa nung mismong vlog na to, saka ko siya i-upload. So, bumili na po ako ng mismong ticket sa Sky Pasada and bumili na ako ng flight from Tugigaraw naman to Manila kasi kailangan ko na talagang manigurado. So, ang nangyari, yan, ganyan na ang siste. So, kinabukasan, hindi cancel yung flight. Pero nakagastos tayo ng extra, which is Sky Pasada, diba? So, yun po, ang isang option. Tapos, nung July 10, yung July 10 po, yun, nakalipad na tayo. Nakalipad na tayo from Batanes going back to Manila. Pero kapag kunyari, na-cancel na naman yun, ang other option natin is yung Basco to Tugigaraw at Tugigaraw to Manila. Wala tayong option. Wala na tayong other option. Yung Clark F fully booked by that time. So, yun po. Yun po ang nangyari sa atin. And also, kapag kunyari kayo ay gusto nyo mag-check kung paano titignan kung malakas ba yung hangin or what. Ngayon lang kasi ako nag-install nito, Windfinder. Itong application na to, yan yung Windfinder. Kasi yung pagka-stranded po natin, hindi po siya dahil sa ulan. Hindi dahil sa ulan. Excuse me. Hindi siya dahil sa ulan na malakas, kundi dahil sa hangin. Kasi yung aircraft na sasakyan, papunta sa Batanes at paalis sa Batanes is maliit. Dash 8. So, yun ang sasakyan ng aircraft. So, kapag kunyari super lakas ng hangin, ay hindi kayo makakaland or hindi makakaland yung susundo sa inyo, ganyan. Ganun ang nangyari sa atin. Yung eroplano doon nung July 8, tapos noong July 9, hindi sila nakaland, pero nandun na sila sa ere. So, ang nangyari, bumelta sila pabalik sa Manila. So, parang nasayang yung flight ng mga taong galing na ng Manila going to Batanes, di ba? So, yun po. So, ang problema lang, hindi nakakaland sa Batanes. Yun. Dahil sa wind. Kaya, if ever kung gusto nyo mag-check, Windfinder, ilalagay ko dito yung screenshot ng application. Install niya para mayroon kayong makitang forecast at least, diba? So, Ivan, in general, ano yung masasabi mo sa experience mo sa Batanes? Okay po yung experience ko sa Batanes so far. Nagustuhan ko siya, like literally. And iba yung ganda ng Batanes kapag tag-ulan o umuulan. At iba yung ganda kapag naman tag-araw o tag-init. Kasi syempre kapag medyo dry din yung mga grasslands, diba? Yung mga rolling hills, ganyan. Pero yung naman po, yung tag-ulan naman, green na green naman, okay? And if ever po kung kayo po ay interesado malaman yung mga itinerary, ganyan, ilalagay ko po yung link sa ibaba ng itinerary and also kung magkano yung mga things kapag magbo-book kayo at kung saan kayo magbo-book. Lahat po sa Google Drive link na nasa ibaba ko ilalagay para makita nyo and para meron din kayong guide. So, Ivan, babalik ka pa ba sa Batanes? Yes po, babalik po ulit ako. But, siguro next time, pagbalik ko, it's either sa cold months na, siguro sa mga bandang February, ganyan, or what, para mapuntahan naman natin yung Itbayat and Sabtang kasi hindi nga natuloy yung ating pagpunta doon dahil sa lakas ng alon at sa lakas ng hangin. So yun, either February, mga part ng ganyan, or March or April na yung pagpunta natin, I think next, para mapuntahan naman natin Itbayat. And I'm planning kapag ka nagpunta sa Itbayat naman, yung isang isla pa doon is mag-aeroplano papunta tapos magbabangka naman pa uwi para merong mga options tayong maibigay sa inyo, diba? So yun lang naman guys. If ever kung meron pa kayong tanong at katanungan pa, is ilagay nyo lang dyan sa ibaba. And again, ito pong mismong tour natin ay pwede nyong mabook kay Batanes IBS. Ilalagay ko yung link sa ibaba at kapag kayo magme-message kayo sa kanila, meron akong code na ilalagay dito para magkaroon kayo ng extra discount. But again, disclaimer, wala po ako makukuha kahit anong komisyon dyan po sa code na yan. Para lang malaman nila na kung ano yung service na binigay nyo sa akin, yung ibigay sa inyo, and also kung ano yung accommodation na binigay sa atin and type of tour is yun din ang ibigay sa inyo. Okay? Again, message nyo lang sila
sabihin nyo lang napanood nyo yung vlog or what, or ilagay nyo yung code, sabihin nyo ito yung code, ganyan, para magkaroon kayo ng discount. Okay? Again, Ivan Digaston po. Maraming salamat sa pag-watch ng ating Batanes Travel Series and abangan nyo pa ang mga susunod kong vlogs dito sa ating channel. Again, so, yun lang. Thanks!